Kabanata 7141. Sumabog ang kalawakan na parang nabasag na yelo. Ang nabasag na kalawakan ay bumuo ng isang umiikot na vortex. Sa kabilang panig ng vortex ay naroon ang nilalang na may tatlong mata na umaalulong sa galit. Ang alulong nito ay parang sa unggoy. Ngunit habang naglalaho ang pie-cut na kalawakan, ang nilalang na may tatlong mata at ang boses nito ay naglaho. Ang spatial formation ay tuluyang maa-activate sana sa kaunting oras pa. Pagkatapos ay makakababa na sana ang nilalang sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, sa huli ay nabigo si Ying Luo. Nakatayo roon si Ying Luo habang umiikot ang itim na chi sa paligid niya. Ang itim na chi ay nakaapekto sa kalangitan. Ang pressure na higit pa sa lahat ng iba pang triple manifestation na divine sovereigns ay patuloy na lumalaki, at ang buong larangan ng digmaan ay naapektuhan ng kanyang aura. Lahat ay parang nasasakal. Kumakabog ng napakalakas ang kanilang mga puso na parang lalabas sila sa kanilang mga dibdib. Nagulat ang lahat. May isang tao mula sa Immortal Ascension Gate na ganito kalakas. Pero kung ganito siya kalakas para kontrolin ang buong larangan ng digmaan ng mag-isa, bakit pa siya sumubok ng ganito at sumugal na matuklasan, para tawagin ang nilalang na iyon? Mukhang kailangan kumain ng sariwang karne ang nilalang na may tatlong mata na ito. Kaya nga niya iniligtas si Tujia. Tutal, si Tujia ay isang pinakamataas na soberanong Panginoon. Ayaw niyang sayangin ang karneng ito. Medyo sakam siya. Oy, kung pinili mong magtayo ng porma sayon habang pinapatay ko si Tujia, baka nagtagumpay ka. Bumantong hininga si Long Chester sa awa at umiling habang nakatingin sa galit na si Ying Luo. Sa di kalayuan, hindi mapigilan ni Zian ang mapangiti nang marinig niya iyon. Alam na alam talaga ng lalaking ito kung paano saktan ang mga tao kung saan ito nasasaktan. Kahit hindi iniligtas ni Ying Luo si Tujia, pareho lang sana ang kahihinatnan ng lahat. Sa sandaling makalapit siya, kasama sina Long Chester, Miao Yin, at ang matalas nitong pandama, paano nila siya hindi mapapansin? Mas totoo pa iyon pagdating sa pagbuo ng isang spatial formation ng lahat ng bagay. Itinayo na ni Ying Luo ang spatial formation sa loob ng sarili niyang nasasakupan at gumamit ng iba't ibang atake para guluhin ang espasyo, ngunit nabigo pa rin siyang makatakas sa mga pandama ni Long Chester. Sa madaling salita, sinasabi ito ni Long Chester para lang inisin siya. Sa kanyang galit na estado, hindi kayang pag-isipan at mapagtanto ni Ying Luo ang mga bagay-bagay. Gaya ng inaasahan, nagawa ni Long Chester na itaas ang galit ni Ying Luo sa isang bagong antas gamit ito. Napuno rin siya ng panghihinayang ngayon, pati na rin ng takot. Tiniis at itinago niya ang katotohanan sa loob ng maraming taon, lahat para sa pagkakataong ito upang makatakas sa pang-aapi ni Li Yifu. Ngunit ngayon, nabigo siyang samantalahin ang kanyang pagkakataon. Dahil pinapaalab ni Long Chester ang apoy, ang kanyang mga emosyon ay nasa kaguluhan. Nabunyag ang kanyang nilalang na may tatlong mata. Kailangan niyang patayin ang lahat ng tao rito para masigurong hindi mabubunyag ang sikretong ito. Gayunpaman, kung personal niyang papatayin si Tujia, agad itong mararamdaman ni Li Yifu. Bawal sa mga nakatataas sa Immortal Ascension Gate ang mag-atake sa isa't isa. Mayroon silang mga espesyal na espiritual na tali para magarantiya ito. Kung aatakihin niya si Tujia, agad na malalaman ni Li Yifu, at baka maduraj niya agad ang hibla ng kaluluwa ni Ying Luo. Bagamat tutulungan siya ng kanyang kontratadong nilalang na makibahagi sa pasanin nito at hindi siya mamamatay, ang kanyang kaluluwa ay malubhang masusugatan. Ang pagkasugat sa ganitong kritikal na sandali ay agad na magdudulot sa kanya ng pagkawala ng inisyatiba, at pagkatapos ay lalo lamang siyang mahuhulog ng mahuhuli. Higit sa lahat, kapag nabunyag ang bagay na ito, magiging daga siya sa mga lansangan na tutugisin ng lahat. Kahit na sumali pa siya sa mga demonyong tagalabas, hindi pa rin siya pagkatiwalaan ng mga ito. Maaari pa nga nilang tanggalin ang kontrata niya sa pamamagitan ng brutal na puwersa upang maibalik ang kalayaan ng nilalang na iyon. Habang pabago-bago ang emosyon ni Ying Luo sa pagitan ng galit, pagkawala, panghihinayang, at takot, biglang lumitaw si Long Chester sa tabi niya.
Isang kislap ng liwanag ang tumama. Slash ng Diyos ng Kidlat. Boom! Napuno ng mga rune ng kidlat ang kalangitan. Umungol si Ying Luo at muling lumipad. Pumulupot sa kanyang katawan ang mga rune ng kidlat, at tumindig ang kanyang balahibo na parang mga talas ng porcupino. Kahanga-hanga. Tinamaan ko siya ng diretsyo, pero wala naman siyang anumang sugat. Ito ba ay isang kapangyarihang higit pa sa isang triple manifestation divine sovereign? O ganito ba dapat ang isang tunay na triple manifestation divine sovereign? Nakatitig si Long Chester kay Ying Luo habang naglalaho ang mga rune ng kidlat. Medyo nagulat siya. Magulo ang kalagayan ng pag-iisip ni Ying Luo, at tinamaan siya ni Long Chester sa tamang sandali, habang mahina ang kanyang depensa. Gayunpaman, nabigo siyang saktan si Ying Luo. Nabigla rin si Ziyan. Perpekto ang atake ni Long Chester sa bilis, anggulo, at tempo. Walang pagkakataon si Ying Luo na gumanti, sumalo man o hamarang, kaya't hinarap niya ng harapan ang atake ni Long Chester. Sa madaling salita, ang lakas ng atakeng ito ay nabura ng natural na proteksyon na banal na liwanag ni Ying Luo. Hindi man lang kinailangan ni Ying Luo na gumawa ng kahit ano para depensahan ang buong lakas na atake ni Long Chester. Hindi maganda ang naging takbo ng sitwasyon para sa kanila. Long Chester, ilayo mo siya sa larangan ng digmaan. Mabilis na ipinadala ni Ziyan kay Long Chester. Si Ying Luo ay isang halimaw. Kapag nailabas na niya ang kanyang buong kapangyarihan, malamang na masisira ang akademya. Bukod pa rito, gusto ni Ying Luo na patayin ang lahat para manatiling tahimik ang kanyang sikreto. Wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa pagpatay sa sarili niyang mga tao, kaya tiyak na wala siyang pag-aalinlangan na ilalabas dito. Bago pa man matapos magsalita si Ziyan, kumislap na ang liwanag ng mga bituin sa ilalim ng mga paa ni Long Chester. Lumitaw siya sa likuran ni Ying Luo at hinawakan ang mahaba at parang dayami nitong buhok. Sa isa pang hakbang, hinayla niya si Ying Luo palayo ng maraming milya. Hindi naman talaga nasugatan ang huli, ngunit pinamanhid pa rin ng kidlat ang buong katawan niya, na nagpabagal sa bilis ng kanyang reaksyon. Nang gumanti na siya, hinayla na siya ni Long Chester palayo. Akmang aatakihin na sana niya si Long Chester bilang ganti nang ihagis siya ni Long Chester palayo, na nagpalipad sa kanya na parang bulalakaw. Banal na tarangkahan. 8 tarangkahan. Sigaw ni Long Chester, at ang kanyang astral na enerhiya ay bumalot sa kalangitan. Nang inag ang mga batas ng mundo. Ngayong nakaharap na niya ang isang taong ganito kalakas, tumigil na si Long Chester sa pagpipigil. Kampana na sumusupil sa demonyo na may mabituing ilog. 7 beses na tumunog ang isang kampana. Isang astral bell ang tumpak na bumagsak kay Ying Luo habang ito ay lumilipad sa himpapawid. Pagkatapos, tumunog ang ika-8 ring. Biglang lumawak ang Starry River Demon Suppressing Bell, at ang aura nito ay lumaki ng napakalakas. Ang mga nakakatakot na batas ng astral ay naipon sa kampana, na bumubuo ng iba't ibang divine runes. Isang alon ng liwanag ng bituin ang kumalat, na itinutulak ang karamihan ng itim na ambon sa paligid ng katawan ni Ying Luo. Sa wakas, lumitaw ang kanyang mukha. Nakakagulat, ang buong katawan ni Ying Luo ay natatakpan ng mga itim na kaliskis. Bawat kaliskis ay may patuloy na itim na ambon na lumalabas mula rito. Isang hybrid ng tao at demonyo. Hindi nakakapagtaka na kaya niyang makipagkontrata sa isang outsider devil. Malapit silang sinusundan ni Ziyan. Nang makita niya kung ano talaga ang hitsura ni Ying Luo, nanliit ang kanyang mga mata. Ngayon, naiintindihan na niya. Boom! Nang sandaling iyon, ikinulong ng mabituing kampana ang langit at lupa kasama si Ying Luo sa loob nito. Hindi pa rin lubos na makontrol ni Long Chester ang ika-8 singsing ng Starry River Demon Suppressing Bell. Hindi niya ito agad-agad na mapakawalan. Kailangan niyang gumawa ng 7 singsing at pagkatapos ay mag-ipon ng enerhiya para sa ika-8. Kung hindi napigilan si Ying Luo ng kidlat kanina, naantala sana si Long Chester bago tumunog ang ika-8 ring at baka gumanti pa ng atake. Gayunpaman, tumpak na nahulaan ni Long Chester ang mabagal na reaksyon ni Ying Luo. Napakalakas ng kapangyarihan ni Ying Luo, ngunit malinaw na kulang siya sa karanasan sa pakikipaglaban nitong mga nakaraang araw.
Ang totoo ay ito ay isang karaniwang kahinaan para sa mga sinaunang eksperto na natatakpan na mula pa noong panahon ng Primal Chaos. Matagal na silang nasa suspended animation kaya halos kinakalawang na ang kanilang mga katawan. Gumawa si Longchester ng isang handsail. Kasabay nito, mabilis siyang lumipad pabalik. Sumabog. Kabanata 7142. Ang Starry River Demon si Pressing Bell na tumatakip kay Yingluo ay nanginig ng matindi. Ang mga bituin nito ay nagliyab at naging isang mabangis na apoy. Boom! Sa wakas, isang pagsabog ang yumanig sa lupain. Para bang isang maliit na cosmos ang sumabog. Ang mga batas ng Heavenly Daos ay dinurog ng mga alon ng liwanag ng mga bituin. Bagamat nakatakas na si Longchester, tinamaan pa rin siya ng shockwave at lumipad. Muntik na siyang dumura ng dugo dahil sa pagtama. Agad siyang lumingon sa sentro ng pagsabog para lamang makita si Yingluo na nakatayo roon habang hawak ang kanyang sibat, ang kanyang tatlong manifestasyon ng batas ay nagliliyab ng malakas. Kung mayroon man, ang apoy ng kanyang mga manifestasyon ay mas malakas kaysa dati. Ang mga Cade ng Runic ay nagmula sa mga manifestasyon na nagbubuklod sa kanila ng mahigpit. Ang kanilang kapangyarihan ay nagsisimulang magsanib sa ilalim ng matinding apoy na ito. Ang kapangyarihan ni Yingluo na may kapangyarihan ay lumago sa ganap na tugatog. Parang isang isip lamang ang sapat para wasakin niya ang langit at lupa. Susmariosep, sinira mo ang mga plano ko at sinaktan mo ako. Pangako, pagsisisihan mo ang iyong kapanganakan. Sigaw ni Yingluo. Bawat salita ay puno ng uhaw sa dugo. Nakakatakot talaga ang itsura niya ngayon. Tumutulo ang dugo mula sa pagitan ng kanyang itim na kaliskis, na nagkulay sa kanya ng pulang kulay. Galit, pag-aalala, panghihinayang, at takot ang nag-aalab sa kanya. Dagdag pa sa kanyang mga pinsala, hindi nakakapagtaka na nabaliw na siya. Kahit mamatay ako, hihilahin kita pababa kasama ko. Napaigik si Yingluo. Biglang sumabog ang itim na ambon mula sa kanyang katawan habang ang kanyang tatlong manifestasyon ng batas ay nagliliyab sa kapangyarihan. Agad na natigilan si Longchester. Nanginag ang puso ni Longchester. Hindi siya nagkamali kanina, ang kapangyarihan ni Yingluo ay tiyak na lumampas sa kung ano ang dapat sana'y kaya ng isang triple manifestation divine sovereign. Nakatungtong na siya sa isang mas mataas na kaharian, at ang kapangyarihan ng kanyang nasasakupan ay tunay. Mamatay ka. Umungol si Yingluo. Agad niyang naabot si Longchester. Kumislap ang mga diagram ng araw at buwan sa kanyang sibat. Sa kanyang nagwawala na estado, agad niyang pinakawala ng kanyang buong kapangyarihan. Kahit na ito ay isang simpleng pag-indayog lamang ng kanyang sibat, naramdaman ni Longchester na parang sesabog ang nakapalibot na espasyo. Limitado ang lahat ng kanyang mga galaw. Nang sandaling iyon, ang tunog ng isang sitara ay biglang nagpahina sa presyon kay Longchester. Nakita ni Ziyan na tuluyan ng ikinulong ni Yingluo si Longchester. Kung magpipigil pa rin siya, talagang mapapahamak si Longchester. Nang hamina ang presyon, ginamit ni Longchester ang Star Cloud Steps upang gumanti, na iwasan ang atake ni Yingluo. Ilang sandali pa, ang espasyong kinaroroonan niya ay tuluyang nawasak ng sibat. Mga nabasag na piraso ng spacetime na lang ang natitira. Labis na nayanig sina Ziyan at Longchester. Ito ang kapangyarihan ng isang makalangit na soberano. Tanging isang makalangit na soberano lamang ang maaaring gumamit ng kapangyarihan ng isang sandata ng dao ng makalangit na soberano. Pareho nang nakakita sina Longchester at Ziyan ng mga armas ng Heavenly Sovereign Dao dati. Sa katunayan, mayroon din ito si Longchester. Ngunit hindi pa sila nakakita ng sinumang may kakayahang kumuha kahit kaunting kapangyarihan mula sa isang armas ng Heavenly Sovereign Dao. Mamatay ka. Umungol sa galit si Yingluo nang makita niyang umiwas si Longchester. Agad siyang umatake muli. Kaya maliit na bahagi lang ng kapangyarihan ng Heavenly Sovereign Dao weapon ang kaya mong gamitin. Hindi mo man lang ma-activate ang mga rune nito. Muling umiwas si Longchester. Sa tulong ni Ziyan, nakatakas siya sa mga pagtatangka ni Yingluo na ikulong siya. Kahit na naabot ko pa lang ang hangganan ng Heavenly Sovereign Realm, hindi pa rin ako kayang tapatan ng isang grupo ng mga langgam.
Halatang nagalit si Yingluo sa pang-iinis ni Long Chester. Bigla niyang tinapakan ang dulo ng kanyang sibat sa kawalan, na nagdulot ng isang shockwave na kumalat sa lahat ng direksyon. Nang inig sina Long Chester at Ziyan. Hindi mabilang na malalalim na banal na diagram ang lumitaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Ginamit ni Yingluo ang kanyang soberano na kapangyarihan upang bumuo ng isang bagong domain na tila isang pormasayon. Ang pormasyong ito ay halos agad na naitayo. Kahit sina Long Chester at Ziyan ay hindi masabi kung ano ang kanyang ginagawa, lalo na ang pagpapahinto sa kanya. Sa ilalim ng presyon ng domain, naramdaman ni Long Chester na nanigas ang kanyang katawan. Kahit ang paggalaw ng isang daliri ay naging isang mahirap na gawain. Para kay Yingluo, ang pagpapakawala sa domain na ito ay naging dahilan upang mamatla siya. Ang kanyang aura ay pabago-bago ng gusto. Malinaw na ang teknik na ito ay nagdudulot ng mabigat na pasanin sa kanya. Gayunpaman, wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi niya mapapanatili ang kanyang full power state ng matagal. Tutal, naabot niya lang ang hangganan ng mas mataas na kaharian. Malayo pa siya sa kalahating hakbang papasok sa kaharian na iyon. Kung patuloy siyang babagabagan ni Ziyan mula sa gilid, kapag naubos na ang kaunting kapangyarihan ng Heavenly Sovereign na mayroon siya, iisa na lang ang magiging resulta para sa kanya. Sa tingin ko ay hindi mahalaga sa iyo kung anong antas ako. Dahil magagamit ko ang Heavenly Sovereign Domain ng Sun Moon Spear, wala ka ng ibang pagpipilian. Naglakad si Yingluo papunta kay Long Chester na may nakakainis na ngiti sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Ziyan. Ang Heavenly Devil Zither ay nakatulog na pagkatapos ng pagsasanib at hindi pa rin nagising. Kailangan ito ng oras para lubos na may sama ang kapangyarihan. Ngunit nang malapit na niya itong gisingin, ngumiti si Long Chester nang may pangungutya. Biglang lumitaw ang isang tansong kaldero sa itaas ng kanyang ulo. Binalot siya ng sagradong aura nito, at ang nakakatakot na presyon na bumihag sa kanya ay agad na naglaho. Ang kalderong langit at lupa. Imposible. Tuluyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yingluo. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Bilang isang eksperto mula sa panahon ng Primal Chaos, hindi lang niya narinig ang tungkol sa Heaven-Earth Cauldron. Personal niya ngang nasaksihan ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng Heaven-Earth Cauldron noong panahon ng Primal Chaos War. Hindi ito ang Heaven-Earth Cauldron. Peke lang ito. Mabilis na napagtanto ni Yingluo ang katotohanan. Kung ito ang tunay na bagay, ang domain na nilikha ng kanyang Heavenly Sovereign Dao weapon ay agad na mapupunit. Tutal, ang Heaven-Earth Cauldron ay isa sa 10 Primal Chaos Divine items. Mayroon itong natural na suppressive effect sa lahat ng iba pang mga bagay. Higit sa lahat, si Yingluo ay hindi talaga isang Heavenly Sovereign, kaya ang kanyang domain ay hindi rin isang tunay na Heavenly Sovereign Domain. Ginagamit niya ang maliit na dami ng Heavenly Sovereign Essence na mayroon siya upang i-activate ang domain ng kanyang Heavenly Sovereign Dao weapon. Maaaring ganoon nga, pero ganoon din ang nasasakupan mo. Sa tingin mo ba ay may magagawa ka sa akin? Sagot ni Long Chester. Ang Demon Moon Cauldron ay isang ang peking bagay, ngunit binago ito ng Earth Cauldron bago umalis. Kinuha pa nga nito ang ilan sa asensya ng Heaven-Earth Cauldron noong pinagsama-sama at ibinigay ito sa Demon Moon Cauldron. Ang Demon Moon Cauldron ay lumalago ng mag-isa mula noon. Bagamat nilimitahan ito ng mga orihinal na materyales nito, kaya hindi ito naging isang Heavenly Sovereign Dao weapon, sa usapin ng bloodline, sa totoo lang ay higit pa itong nalampasan ng karamihan sa mga Heavenly Sovereign Dao weapons. Dahil hindi ito sapat na matatag, bibihira para sa Demon Moon Cauldron na matulungan si Long Chester sa labanan nitong mga nakaraang araw. Ngunit ngayon, ipinakita nito ang kapangyarihan nito. Sa sandaling lumitaw ang Demon Moon Cauldron, halos tuluyang nawala ang pressure na naramdaman ni Long Chester. Pagkatapos, itinaas ni Long Chester ang kanyang kamay. Isang sibat na may hindi mabilang na mga bituin na nakabaon sa talim at tangkay nito ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang 8 tarangkahan sa likod ni Long Chester ay nagbuhos ng enerhiyang astral sa kanyang katawan. Sumiklab ang liwanag ng mga bituin sa kanyang braso, at itinutok niya ang malabituing sibat kay Yingluo.
Sibat na pagpuksa ng Diyos ng ilog bituin. Tumama ang sibat kay Yingluo. Punong-puno ito ng walang katapusang enerhiyang astral at puspos ng kagustuhang lipulin ng sinumang nasa harap nito, tao man o Diyos. Kabanata 7143. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Long Chester ang bagong sibat para pakawalan ng Starry River God Extermination Spear, at labis siyang natuwa nang matuklasan na ang kombinasyong ito ay nagpataas ng kapangyarihan ng teknik na ito sa isang bagong antas. Siyempre, ito ang inaasahan ni Long Chester. Makatuwiran lang na ang paggamit ng isang Heavenly Sovereign Dao weapon bilang daluyan para sa isang katugmang Law Divine technique ay magreresulta sa isang uri ng espesyal na resonansya. Sa kasamaang palad, hindi pa siya kailanman nagkaroon ng angkop na armas, at kung ang armas ay hindi kapantay ng kanyang astral energy, anumang boost na makukuha niya ay magiging napakaliit. Ngunit ang sibat na ito ay hindi lamang basta-bastang Heavenly Sovereign Dao weapon. Ito ay isang espesyal na sandata ng siyam na bituin na linya. Nang bumuhos dito ang astral energy ni Long Chester, isang napakalaking presyon ang bumaba. Hindi pinansin ng sibat ang Heavenly Sovereign Domain ni Yingluo at tumusok patungo sa kanya. Tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Yingluo. Hindi niya inaasahan na si Long Chester ay magkakaroon ng Heavenly Sovereign Dao weapon, lalo na't kaya niyang gamitin ang ganoong kalaking kapangyarihan nito. Gayunpaman, narating na niya mismo ang antas na iyon, at masasabi niyang kahit malakas ang kanyang atake, wala itong suporta mula sa Heavenly Sovereign Essence. Sa madaling salita, marami pa ring potensyal ang sibat na ito na hindi magamit ni Long Chester. Mabilis itong hinarang ni Yingluo gamit ang sarili niyang sibat, para lamang makaramdam ng isang nakakatakot na puwersa na tumutamba sa kanya. Nabigla siya. Si Long Chester ay isang soberanong Panginoon lamang, ngunit nagawa niya talagang lumaban at pigilan siya. Hindi nakakapagtaka na ang mga tagapagmana ng siyam na bituin ay tinawag na pinakamalakas na mandirigma ng siyam na langit at 10 lupain. Ang enerhiyang astral ay tunay na isa sa mga pinakanakakatakot na kapangyarihan sa mundong ito. Kasabay nito, naramdaman ni Yingluo na ang kanyang kaalaman sa mundong ito ay naguguho. Lalo pa at lalo, hindi niya maintindihan ang sansinukob na ito. Sa kabilang banda, kahit na natalo ni Long Chester si Yingluo at mukhang may kalamangan, hindi niya maitago ang dugong tumutulo mula sa kanyang bibig. Ang kanyang astral essence ay sapat na malakas upang labanan ang Heavenly Sovereign Essence, ngunit sa totoo lang, wala siyang anumang kalamangan. Kung paanong tuwang-tuwa siya sa lakas ng teknik na ito nang ihagis gamit ang Starry Spear, ngayon ay nagulat siya nang malaman kung gaano ito kaepektibo. Hindi pa niya nagamit ang Heavenly Sovereign Dao weapon na ito simula nang makuha niya ito. Itinago niya ito bilang isang trump card. Bago lumabas si Evil Moon mula sa pag-iisa, ang sibat na ito ang dapat sana niyang maging pinakamalakas na sandata. Ngunit sa pinakaunang pagkakataon na ginamit niya ito sa labanan, hindi niya man lang nagawang saktan ang isang kalaban na nabigla. Hindi ito perpekto. Natural, tulad ni Yingluo na walang ideya tungkol sa astral essence ni Long Chester, wala ring ideya si Long Chester kung gaano kalaking pagkakaiba ang mayroon sa pagitan ng isang Divine Sovereign ng anumang antas at isang Heavenly Sovereign. Kahit ang pinakamaliit na bahagi ng kapangyarihan ng isang Heavenly Sovereign ay nangangahulugan na kayang durugan ni Yingluo ang lahat ng iba pang Divine Sovereign. Sa wakas, nagngingit-ngit si Yingluo at hinigpitan ang hawak sa sibat. Kahit na mayroon kang Heavenly Sovereign Dao weapon na may siyam na bituin na linya, ano? Kahit ako ay hindi ko kayang kontrolin ang isang Heavenly Sovereign Dao weapon, kaya gaano kalaki ang kapangyarihan nito na kayang ilabas ng isang batang tulad mo? Humakbang siya paarap, agad na lumitaw sa harap ni Long Chester habang nakausli ang sibat. Hindi porket hindi mo kaya ay hindi na rin kaya ng iba. Ang isang lumang basura na pinabayaan na ng panahon ay hindi karapat-dapat na magyabang. Ngumisi si Long Chester at mahigpit na hinawakan ang mabituing sibat. Nagliyab ang kanyang 8 pintuan. Sa halip na umiwas, sumugod din siya. Boom! Ang pagbangga sa pagitan ng dalawang makalangit na soberanong Dao na may sandata ay nagpayanig sa kalangitan.
Ang liwanag ng araw, buwan, at mga bituin ay nagsama-sama at naubos ang lahat ng iba pang liwanag at kulay sa mundo. Boom! 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 Nagpakawala silang dalawa ng matinding ungol at nagsimulang I-swing at I-push ang kanilang mga Heavenly Sovereign Dao weapons na parang mga ordinaryong sibat lamang. Kung hindi man lang papansinin ang napakalaking lakas na dala nito, nakakatawa ang tanawin ng dalawang mandirigma ay parang dalawang ordinaryong tao na nagbabatuhan ng patpat. Siyempre, ang mga patpat na iyon ay sapat na malakas para wasakin ang buong mundo. Hindi tunay na nagamit ni Long Chester at Ying Luo ang kapangyarihan ng kanilang sandata. Bagamat kayang gamitin ni Long Chester ang enerhiyang astral upang magpakawala ng malalakas na atake gamit ang mabituing sibat, wala siyang pagkakataong gawin ito kapag nakikipaglaban ng malapitan. Kung tungkol naman kay Ying Luo, bagamat nahawakan na niya ang kaharian ng Heavenly Sovereign, iyon lang. Kaunting kapangyarihan lamang ng isang Heavenly Sovereign ang taglay niya. Hindi niya kayang gamitin kahit isa sa mga banal na kakayahan ng isang Heavenly Sovereign. Kaya, ang tanging ginagawa nila ay ibuhos ang kanilang kapangyarihan sa kani-kanilang sibat at umasa sa pinakamabuti. Ang unang maubusan ng kapangyarihan ang siyang talo. Ang bawat sagupaan ay parang isang higanteng paputok na sumasabog. Ang liwanag ng mga bituin ay humalo sa liwanag ng araw at buwan. Ang kawalan ay patuloy na napupunit, at ang malalaking alon ng pagkabigla ay dumagundong sa kalangitan. Ang mga Heavenly Dao ay umiiyak. Ang tunog ay nagpatindig ng balahibo ng mga tao. Parang ang mundong ito ay malapit ng mawasak. Sus Mariosep, gaano ba kalakas si Long Chester? Nangilabot ang mga nasasakupan ni Miao Yin habang pinapanood ang labanang ito na puno ng mga pangyayari. Hindi na nila maramdaman na natalo ang kanilang amo dahil sa kanyang kasawian. Hindi naman nararapat ang kanyang pagkatalo. Sinusundan pa rin ng mga eksperto ng akademya sina Kang Lu, Wu Linger, at Lei Linger. Ngunit hindi nila maiwasang maakit sa palabas na nagaganap sa malayo, at ito ay nagpabaliw sa kanila. Ang dekano ng ating unang akademya ang numero 1 henyo sa siyam na kalangitan. Sino ang maglalakas loob na questionin ang pahayag na ito? Ang mga disipulo ng unang akademya ay parehong tuwang-tuwa at maipagmamalaki. Kung tungkol naman kay Duzin at sa ilan pang nang-ahas na hamunin si Long Chester para sa posisyon ng dekano, ang tanging nagawa lang nila ay itago ang kanilang nag-aalab na mga mukha. Noon, malakas nilang ipinahayag na mas magaling sila kaysa kay Long Chester at hindi siya karapat-dapat na maging dekano. Ngayon, nararamdaman nila ang pagnanais na hiwain ang kanilang sariling mga lalamunan para lamang maiwasan ang kahihiyan. Sa kapangyarihan ni Long Chester, hindi man lang sila karapat-dapat na magdala ng kanyang sapatos. Boom! Sa huling sagupaan, gumanti sina Long Chester at Ying Luo. Umalangaw-ngaw ang gulat na mga hiyawan nang makita ng malinaw ng mga tao ang kanilang mga figure pareho silang basang-basa ng dugo. Partikular na, halos masira ang kanilang mga braso. Ang epekto ng mga sigupaang ito ay lampas sa limitasyon ng kanilang pisikal na katawan. Sus Mariosep, kung mayroon lang akong kaunting karagdagang asensya ng Heavenly Sovereign, magagamit ko ang mga banal na kakayahan ng sibat na ito at mapatay ka sa isang suntok lang. Isang ugat ang pamitik sa ulo ni Ying Luo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa hanggareng pumatay. Tama siya. Kailangan lang niya ng kaunting dagdag na asensya ng Heavenly Sovereign. Ang banal na kakayahan na iniisip niya ay nakapaloob sa mismong sibat at hindi na kailangan para maging isang Heavenly Sovereign. At sa katunayan, sapat na ito para patayin si Long Chester ng 10 beses. Sa kasamaang palad, isa lamang itong haka-haka. Ginamit niya ang asensya ng Heavenly Sovereign para palayain ang sakop ng sibat sa simula, at pagkatapos ay ilan pa para ipagtanggol mula sa mga atake ni Long Chester. Ngayon, ang magagawa na lang niya ay ang gamitin ang kanyang sibat sa pinakamagaspang na paraan. Kung tungkol naman kay Long Chester, wala siyang anumang kapangyarihan bilang Heavenly Sovereign sa simula pa lang, ngunit taglay niya ang kanyang astral energy, at ang bagong item spirit ng sibat ay sumusunod sa kanya ng walang kondisyon. Bagamat hindi niya kayang i-activate ang mga rune sa loob ng sibat, ang kanyang astral energy ay magagamit ng may pinakamataas na kahusayan at bisa.
Kaya naman nagamit ni Longchester ang kanyang ginintuang astral essence upang labanan ang heavenly sovereign essence ni Yingluo. Ngunit ito rin ang kanyang limitasyon. Basang-basa siya ng pawis at dugo, at nahihirapan siyang huminga. Ang paggamit ng isang heavenly sovereign daw weapon para lumaban ay hindi lamang nakakaubos ng kanyang astral energy. Ang kanyang pisikal, espiritual, at mental na enerhiya ay nauubos din. Ang sibat na ito, kung tutusin, ay hindi isang bagay na dapat niyang gamitin sa simula pa lang. Gaano man ito kaangkop para sa kanyang cultivation, napakataas pa rin ang antas nito. Bukod pa rito, si Yingluo ay tunay na napakalakas. Hindi siya isang taong direktang kayang labanan ni Longchester. Ito ang kanyang limitasyon, ngunit may natitira pang enerhiya si Yingluo. Bro, oras na para mamatay ka. Napansin din ni Yingluo na naabot na ni Longchester ang kanyang limitasyon. Hindi niya binigyan ng oras si Longchester na huminga. Muling bumulwak ang itim na ambon mula sa kanya, at sumugod siya palapit. Biglang umikot ang espasyo-oras sa paligid niya. Nakita niya ang isang mahaba at pal-iko-likong ilog na kumakalat sa langit at lupa. 1,000 miyaoyin ang nakatayo sa ibabaw ng ilog. Nabigla si Yingluo nang matuklasan niyang hindi niya kayang igalaw kahit ang dulo ng daliri. Mga batas na temporal. Imposible. Sigaw niya sa takot. Kabanata 7144. Kumalat ang paikot-ikot na ilog sa langit at lupa. Lumitaw ang 1,000 miyaoyin, bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa iba't ibang espasyo at panahon. Nang lumitaw ang mga ito, agad na nawala ng bisa ang heavenly sovereign domain ni Yingluo. Hindi siya makagalaw. Parang tumigil ang oras. Kahit na may cultivation pa rin siya, hindi pa rin mapigilan ni Yingluo. Tuwang-tuwa si Longchester nang makita ito. Tunay na walang kapantay ang teknik ni Miao Yin. Walang pag-aalinlangan, lumitaw siya sa harap ni Yingluo at pinakawala ng kanyang violet blood energy. Sumpa na naglalak ng kaluluwa. Sumabog ang espiritual na lakas ni Longchester. Hindi mabilang na mga lilang espiritual na rune ang nagdugtong sa isang kadena na pumulupot kay Yingluo. Kahit na malinaw na mapanganib ang lalaki, ayaw siyang patayin ni Longchester kung maaari. Sa pamamagitan ng paghuli sa kanya ng buhay, umaasa siyang makita ang ilan sa mga sekreto ng pagsulong sa kaharian ng langit na soberano. Kasabay nito, medyo interesado siya kung ano ang 3 matang leaf-e form na iyon. Lumayas ka. Biglang sigaw ni Yingluo, at nabasag ang ilog na space-time ni Miao Yin. Sa huli ay hindi sapat ang cultivation ni Miao Yin. Halos hindi kayang hawakan ni Miao Yin Luo ang kanyang ilog ng oras kahit 1 segundo lang. Nang mabasag ito, agad siyang namutla, at tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Natigil din ang kanyang pagsasayaw, gayon din ang kanyang pagtambol. Ang pagkawasak ng ilog ng panahon ay nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Wala na siyang kapangyarihang suportahan ang mga disipulo ng akademya. Gayunpaman, ang hukbo ng kaaway ay halos pinatay na. Ang kanilang diwa ng pakikipaglaban ay nadurog. Kahit na wala ang tulong ni Miao Yin, walang pagkakataon na mababago nila ang sitwasyon. Umalis ka. Muling sigaw ni Yingluo. Nang inig ng matindi ang espiritual na kadena. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Longchester. Mas malakas pa si Yingluo kaysa sa inaasahan niya. Ang mas malala pa, naubos na niya ang kanyang spiritual strength sa pakikipaglaban, at iyon ay lubhang nakakaapekto sa kapangyarihan ng kanyang soul locking curse. Nang sandaling iyon, tumunog ang isang sitara. Sa bawat nota, nanginginig ang katawan ni Yingluo, sa kabila ng kanyang pagtatangka na mabawi ang kontrol. Natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi kayang ilabas ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Hindi niya maituon ang kanyang lakas sa pagsira sa kadena. Sus Mariosep. Galit na sigaw ni Yingluo. Nagpumiglas siya ng buong lakas, ngunit habang sumasayaw ang mga daliri ni Ziyan sa ibabaw ng sitara, lumalakas ang tempo kasabay ng kanyang pagsisikap, at mabilis na nawala ang kanyang aura. Pakiramdam niya ay parang isang hot air balloon na malapit ng sumabog. Dahil sa sitara ni Ziyan, pabago-bago ang kanyang kapangyarihan, na para bang tatakas ang lobo sa pagkakatali nito, at habang lalong nagiging mabilis ang ritmo, unti-unting lumiliit ang lobo.
Biglang napuno ng panghihinayang si Yingluo. Hindi siya ipinanganak kahapon. Dahil sa kanyang karanasan, alam niyang dapat ay tinarget niya muna sina Ziyan o Miao Yin para akitin si Longchester na iligtas sila. Kung gayon, siya sana ang magkukusa. Sa kasamaang palad, hinayaan niyang mabalot ng galit ang kanyang ulo, at ang iniisip lang niya ay ang pagpatay kay Longchester. Sa huli, napunta siya sa ganitong kalagayan. Isang malahalimaw na ungol ang pinakawala ni Yingluo. Sumabog ang kanyang blood chi, at sumabog ang kanyang spiritual strength. Ang kanyang tatlong manifestasyon ng batas ay natunaw na ng sama-sama dahil sa tagal ng mga ito na nasusunog. Inuubos niya ang lahat ng natitira sa isang pagsabog na ito, nang walang pagpipigil. Ngunit ang mga note ni Ziyan ay umabot din sa sukdulan, at ang aura ni Yingluo ay mas mabilis na naglaho. Samantala, ang mga ugat ni Longchester ay tumitibok habang inilalabas niya ang lahat ng kanyang espiritual na lakas. Nang marating niya ang puntong ito, kinailangan niyang magtiis. Sa sandaling ito, si Tu Jia, na sinusubukan pa ring pamunuan ng hukbong kaalyado, ay sumigaw ng walang tigil, "Bilisan mo, iligtas mo si Master Yingluo." Nailigtas na siya ni Yingluo noon. Bagamat naghihinala na si Tu Jia sa kanya ngayon, si Yingluo ang pinagkakatiwalaang nasasakupan ni Li Fu. Hindi naniniwala si Tu Jia na ipagkakanulo ni Yingluo si Li Fu, hindi lamang dahil anino siya ni Li Fu, kundi dahil din sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang nasa kamay ni Li Fu. Bilang bise-pinuno ng gate, alam ito ni Tu Jia. Kaya, kahit na sinabi ni Longchester ang totoo, hindi niya ito lubos na pinaniwalaan. Matapos makatakas mula sa mga kamay ni Longchester, bumalik siya sa larangan ng digmaan at sinubukang iligtas ang natalong labanang ito. Sa kasamaang palad, pinili niyang pigilan si Kang Lu, at sa tatlong sagupaan, nagtamo siya ng tatlong malubhang pinsala. Gayunpaman, ipinanganak siyang may espesyal na talento upang mabilis na gumaling, at kahit na matamba siya, tumanggi siyang manatiling nakababa. Hanggat kaya niyang magtagal hanggang sa mapatay ni Yingluo si Longchester, maaari pa rin silang manalo. Alam din iyon ng iba. Kung mayroon man sa kanila ang tatakas ngayon, tapos na sila. Kahit na manalo ang kanilang panig, ang manifestasyon ng Karma Clock Dragon ay wala nang patutunguhan sa kanila. Sa katunayan, malamang napapatayin sila bilang mga traidor, at maaaring madamay din ang kanilang mga pamilya. Kaya, kahit na pakiramdam nila ay natatalo na sila sa laban, hindi pa sila natatalo. Napalingon sila sa utos ni Tu Jia. Nakita nilang malubhang nasugatan si Miao Yin at hindi na kayang lumaban. Para kay Longchester, tila malapit na siyang mamatay, at abala si Ziyan sa paggamit ng kanyang sitar para hindi mahuli si Yingluo. Naramdaman nila ang kanilang pagkakataong makapag-ambag ng malaki. Sa sandaling mapalaya nila si Yingluo, agad na magbabago ang sitwasyon, at kapag nanalo sila, mas marami silang makukuhang Karma Clock. Nang maunawaan nila ito, ang ilang mga tao ay nabaliw. Ang ilan ay umatake kay Miao Yin. Ang ilan ay umatake kay Ziyan. Ang ilan naman ay naglunsad ng mga malayuan na pag-atake kay Longchester. Ang larangan ng digmaan ay agad na naging kaguluhan. Kang Lu, protektahan si Miao Yin. Lei Linger, Wu Linger, protektahan si Ziyan. Utos kaagad ni Longchester. "Kuya, kumusta ka naman?" Bulalas ni Wu Linger. "Huwag kang mag-alala, kaya ko silang harapin ng mag-isa." Tumawa si Longchester. Agad na umalis sina Kang Lu, Wu Linger, at Lei Linger sa tatlong pangkat at lumitaw sa harap ni Miao Yin at Ziyan. Ginagamit ni Ziyan ang kanyang musikang sitar para pigilan si Yingluo, at hindi siya makagalaw. Naglagay sina Wu Linger at Lei Linger ng harang na may apoy na kidlat sa paligid niya. Kung tungkol naman kay Kang Lu, ibinuko niya ang kanyang Bloodfiend Wings. Sumiklab ang nagliliyab na apoy, at lumitaw ang kanyang Bloodfiend Domain. Sinumang papasok sa domain na ito ay tatamaan ng mga balahibong ibinubuga mula sa kanyang mga pakpak. Ang bawat balahibo ay parang isang matalas na espada, at mayroon itong lakas na parang isang Divine Sovereign Law item na may buong lakas.
Ito ay isang bagong divine ability na nagising ni Kang Lu matapos maging isang triple manifestation divine sovereign. Walang katapusan ang mga balahibo, at kahit ang mga divine sovereign na may tatlong manifestasyon ay hindi magtatagal kapag napapaligiran ng magulong daloy ng mga balahibo. Ang ganitong uri ng divine ability ay kumonsumo ng malaking enerhiya. Ngunit sa utos ni Long Chester, hindi nagpigil si Kang Lu. Samantala, hindi mabilang na pag-atake ang bumuhos kay Long Chester. Ngunit ang Demon Moon Cauldron sa itaas ng ulo ni Long Chester ay biglang naglaho. Kapalit nito ay isang ladrilyong kulay dugo. Kumislap ang kulay dugong ladrilyo, at lumitaw ang isang napakalaking kulay dugong sawa. Pumulupot ito kay Long Chester, pinuprotektahan siya. Malinaw pa rin ang higanteng sawa na ito, ngunit ang mga kaliskis nito ay natatakpan ng mga rune na nagpapakitang umiikot ang kalawakan sa paligid nila. Sa katunayan, nang sandaling lumitaw ang sawa, nang inag ang kalawakan. Ito ang espiritu ng Void Blood Python na sumanib sa Heaven Flipping Seal. Dati itong nasa bingit ng Heavenly Sovereign Realm, at pagkatapos ng pagsasanib, ito ay naalagaan sa Primal Chaos Space at sa Spiritual Space ni Long Chester. Ngayon, oras na para ipakita nito ang kapangyarihan nito. Nang tamaan nila ang Void Blood Python, lahat ng mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malalaking alon sa kalawakan, at pagkatapos, wala nang nangyari. Walang kahit isang atake ang dumampi sa sawa, lalo na kay Long Chester. Basta na lang silang naglaho sa ere. Sandali, nalito ang mga sumalakay. Pagkatapos, umikot ang espasyo sa kanilang paligid, at muling lumitaw ang mga alon. Sa sumunod na sandali, ang sarili nilang mga atake ay bumuhos sa kanila. Kabanata 7145. Ito ang mga batas sa espasyo. Pag-alis ng mga atake. Sigaw ni Tujie sa takot. Agad niyang nakilala ang Void Blood Python. Noong panahon ng Primal Chaos, sikat sila sa kanilang kontrol sa kalawakan. Ito ay isang likas na kakayahan, at kapag umabot na sa hustong gulang, ang mga Void Blood Python ay madaling makakagalaw sa kalawakan tulad ng kanilang mga ordinaryong kamag-anak na nakakagalaw sa damuhan. Kung tungkol naman sa partikular na Void Blood Python na ito, hindi lamang ito nasa ganap na kapanahunan, kundi malapit na rin itong umabot sa Heavenly Sovereign Realm nang ito ay mamatay. Hindi ito isang walang isip na halimaw, at ang pag-unawa nito sa batas pangkalawakan ay kakaunti lamang ang nakakapantay sa kaalaman nito sa batas pangkalawakan noong panahon nito. Maging si Lord Brahma ay napilitang maglagay ng maraming patibong upang patayin ito noon. Kaya naman napuno ito ng matinding puot sa kanya. Ngayong sumanib na ito sa Little Heaven, muling isinilang ito. Muling nagising ang lahat ng pag-unawa nito sa mga batas at mga banal na kakayahan. Kung hindi lang dahil sa hindi sapat na sisidlan ang Heaven Flipping Seal, mas nakakatakot pa sana ang kapangyarihan nito. Kung gumamit lamang ito ng Heavenly Sovereign Dao weapon bilang katawan, kaya nitong labanan si Yingluo ng mag-isa. Ang pagsasama ng Void Blood Python at Little Heaven ay nagresulta sa dominanteng kagustuhan ni Little Heaven. Kung gusto nilang mailabas ng maayos ang kanilang pinagsamang kapangyarihan, kakailanganin nilang maghanap ng isang banal na sandata na katulad ng anyo ng Heaven Flipping Seal at pagkatapos ay magpalit ng katawan. Gayunpaman, ang Void Blood Python ay napakalakas kaya't nagawa nitong ibalik sa kanila ang mga atake ng lahat. Hindi ka panipaniwala na iyon. Walang nakikitang pagsisikap at walang hayagang pagpapakita ng kakayahan nito. Ang kapangyarihan ng mga umaatake ay basta na lamang naglaho at muling lumitaw sa harap nila. Natural lamang, karamihan sa kanila ay hindi kayang gumanti sa oras at namatay sa sarili nilang mga kamay. Naglunsad sila ng mga malayuan na pag-atake kay Long Chester dahil natatakot silang makalapit sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na sila nang ahas na magpakawala ng anumang pag-atake. Nataranta si Tujia. Taglay ni Zian ang proteksyon ni na Wo Linger at Lei Linger, at walang makakalusot sa kanila. Taglay ni Miao Yin ang madilim na sakop ni Kang Lu na nagpo-protekta sa kanya. Sino mang pupunta doon ay nagpapakamatay. Kahit siya ay hindi makakayanan ng pagsalakay ng mga itim na balahibo.
Marahil kung ang lahat ay maaaring magtipon ng kanilang kapangyarihan at sumugod ng sama-sama, magkakaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, ang kanilang moral ay nasa pinakamababa. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa sila tumatakas ay ang pang-akit ng manifestasyon ng Karma Clock Dragon. Iyon ang dahilan kung bakit gusto nilang sumugal. Ngunit kahit na gusto nilang sumugal, kailangan nilang mabuhay upang manalo ito. Tungkol naman sa pagbabalik para patayin ang mga disipulo ng akademya ngayon. Ano ang saysay? Kahit patayin nila ang bawat tao sa akademya, ano pa kaya? Sa sandaling magawa ni Longchester na malupig si Ying Luo, lahat sila ay mapapahamak. Bukod pa rito, ang mga disipulo ng akademya ay masigla at kakaunti ang mga nasawi, habang ang kanilang panig ay nagtamo ng malalaking pagkatalo. Wala pang ikasampung bahagi ng kanilang mga eksperto ang natitira. Malaki ang pagkakaiba sa moral. Kung babaligtarin nila ang mga disipulo ng akademya sa oras na ito, imposibleng matalo sila sa tamang panahon. Hindi magtatagal si Ying Luo. Nang sandaling iyon, nanginig ang kawalan. Isang malakas na aura ang agad na bumalot sa buong larangan ng digmaan. Kapwa Dawis Longchester, maawa ka naman sana. Nakaramdam si Longchester ng isang nakakatakot na presyon na kumapit sa kanya. Nanginag ang kanyang kaluluwa, at ang kade ng gumagapos sa kaluluwa ni Ying Luo ay nagwasak. Agad siyang nagalit. Malapit na sana niyang hulihin si Ying Luo nang makialam ang taong ito. Nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Samantala, si Ying Luo ay talagang nasa bingit ng pagbagsak. Ang itim na hamog sa paligid niya ay mahina na ngayon, at siya ay nanginginig sa pagod. Naubos na niya ang lahat ng mayroon siya sa pakikipaglaban kina Longchester at Ziyan. Isang matanda na nakasuot ng damit na dawist at may hawak na horsetail whisk ang lumitaw sa tabi ni Ying Luo. Nang lumitaw siya, tumigil ang lahat ng labanan. Sa harap ng kanyang aura, ang kanilang mga espiritu ng pakikipaglaban ay namatay. Hindi man lang nila magawang tawagin ang kanilang sarili para umatake. Nagulat ang lahat. Isa na namang nakakatakot na nilalang ang lumitaw, isa na tila mas malakas pa kaysa kay Ying Luo. Ang ekspresyon ni Longchester ay naging pangit na pangit. Hindi nabawasan ang kanyang hanggarang pumatay. Kung mayroon man, mas lalo pa siyang nagmukhang mabangis, parang isang tigreng itinaboy sa isang sulok. Kung sakaling magkaroon ng matinding pagsubok, tila handa na siyang patayin ang kanyang kalaban. Kapwa Dawis Longchester, huwag po sana kayong magkamali ng intindi. Ako si Zuan Jizi, mula sa Heaven Spear Dao Sect. Alinsunod sa utos ng Sect Master, narito ako upang mamagitan sa alitan sa pagitan ng High Firmament Academy at ng iba pa. Gayunpaman, tila nahuli ako. Sa tingin ko ay napakaraming walang kabuluhang pagkamatay ang nangyari, ha? Bumantong hininga ang matanda ng may kaawa-awang isip. Gayunpaman, hindi pa rin umaabot sa puntong wala nang babalikan ang mga bagay-bagay. Kung sasang-ayon ang lahat, ang Heaven Spear Dao Sect ay maaaring magsilbing tagapamagitan upang malutas ang inyong alitan. Gaano man kalaki ang mga sama ng loob na umiiral sa pagitan ninyo, sa huli ay lahat tayo ay miyembro ng sangkatauhan. Ang 9 na kalangitan ay nasa kaguluhan, at ang 10,000 lahi ay naglalaban-laban para manguna. Sa panahong tulad nito, hindi maaaring labanan ng sangkatauhan ang sarili nila. Parang sinisisi ni Zuan Jizi ang sarili niya sa pagiging huli. Para siyang isang santo na gustong iligtas kahit ang pinakawalang kwentang hamak. Habang nakatingin siya sa duguan at puno ng digmaan, tila nasasaktan at kaawa-awa siya, na para bang handa niyang pasanin ng lahat ng mag-isa. Hindi umimik si Longchester. Malamig lang niyang tiningnan si Zuan Jizi, at lumitaw ang mga itim na butik sa mga mata nito. Parang may demonyong Magi gising. Nang sandaling iyon, lumitaw sina Ziyan at Miao Yin sa likuran niya. Sina Kang Lu, Wu Linger, at Lei Linger ay handang lumaban. Ang kanilang mga kaluluwa ay konektado kay Longchester, at ramdam nila ang malamig nitong hanggarang pumatay. Nagliyab ang Bloodfiend Chi ni Kang Lu habang naghahanda siyang lumaban. Longchester, ang Heaven Spear Dao Sect ay may pambihirang pinagmulan. Sabi ni Ziyan.
Kung ang High Firmament Academy ang pinakamatandang pampublikong paaralan sa 9 na langit at 10 lupain, ang Heaven Spear daw sect ang pinakamatandang sekta. Ang pangalan nito, Heaven Spear, ay tumutukoy sa katotohanang lumitaw ito noong isinilang ang langit mismo. Sa madaling salita, ito ay isang sekta na nabuo sa simula ng paglikha. Ang pangalan nito ay hindi pinili ng mga miyembro nito, kundi ipinagkaloob mismo ng langit. Ang Heaven Spear daw sect ay kinikilala rin bilang pangunahing haligi ng paglilinang ng Taoist. Ito ang orihinal na pinuno ng immortal na landas. Gayunpaman, tahimik silang nawala pagkatapos ng digmaang Primal Chaos. Dahil nagpasya silang muling lumitaw sa oras na ito, kailangan nilang magplano ng isang malaking bagay. Young Master, hindi talaga natin dapat guluhin ang Heaven Spear daw sect. Sabi ni Miao Yin kay Longchester. Namumutla siya at walang sigla, at kahit namula sa mensaheng ito, madaling nararamdaman ni Longchester kung gaano siya kaina ngayon. Tiyak na nagtamo siya ng malubhang pinsala. Kapwa Taoist Longchester, alam kong galit ka. Pero ang pagpatay ay hindi solusyon sa iyong mga problema. Kung papatayin mo si Ying Luo, tunay kang magiging mortal na magkaaway gamit ang Immortal Ascension Gate. Dapat mong malaman na si Gate Master Li Yifo ay nagsimula ng sumanib sa mga batas ng bagong panahon. Kapag lumabas na siya ay magiging isang tunay na half-step Heavenly Sovereign. Sa bagong mundong ito, ang isang half-step Heavenly Sovereign ay isang kataas-taasang pag-iral. Iminumungkahi kung maupo tayong lahat at pag-usapan ito, ha? Tiningnan ni Zuan Jizi si Longchester ng tapat. Tila kahit ang nakamamatay na titig ni Longchester ay hindi siya napigilan. Lumapit si Tu Jia at ang iba pa kay Ying Luo at binigyan ito ng medicinal pill para gumaling. Nang iabot niya ang medicinal pill, malinaw na medyo tumaas ang espiritual na pagbabago bago ni Tu Jia. Nasa panig nila siya. Nagyelo ang tingin ni Zia nang ipaalam niya kay Longchester ang kanyang narinig. Ang komunikasyon sa pamamagitan ng espiritual na lakas sa antas na iyon ay nakatago mula sa lahat, ngunit hindi sa kanya. Bagamat parang namamagitan lang si Zuan Jizi sa mga bagay-bagay, hindi pa rin nabawasan ang pressure na ibinubuhos niya. Kahit na ang kanyang mga salita ay kasing mapagkumbaba, ang kanyang saloobin ay tahasang malupit. Dahil nakatayo lang doon si Longchester, walang sinasabi, umubo si Zuan Jizi at muling kinausap ito. Kapwa Taoist Longchester. Tumahimik ka. Tumakas ka o mamatay ka. Nagbago ang ekspresyon ng lahat dahil sa tugon ni Longchester. Kabanata 7146. Nanatiling malamig at nakamamatay ang ekspresyon ni Longchester, sa kabila ng pagpapakita ng kapangyarihan ni Zuan Jizi. Basang-basa siya ng dugo at bumagsak ang kanyang aura, ngunit hindi hamina ang kanyang mabangis na hangin. Ang kanyang mga salita ay puno ng hindi maikakailang kapangyarihan. Nagulat ang lahat. Malinaw na kapantay ni Ying Luo si Zuan Jizi, kahit papaano, o mas malakas pa. Malakas ang pressure na nararamdaman ng lahat dahil sa kanyang aura. Hindi man lang sila makapagpigil. Pero agad siyang sinaway ni Longchester. Wala siyang iniwang lugar para sa negosasyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zuan Jizi matapos ang tugon ni Longchester. Kalmado siyang ngumiti. Din Longchester, ang High Firmament Academy ang pinakamatandang akademya sa 9 na langit at 10 lupain. Napreserba nito ang pamana ng sangkatauhan sa loob ng hindi mabilang na taon. Dahil sa mga kontribusyong ito, hindi kalabisan na tawagin ang High Firmament Academy na pinuno ng sangkatauhan. Ang paglitaw ng Karma Clock Dragon Manifestation sa unang akademya ay isang pagpapakita na pinagtupalan ng kalangitan ang High Firmament Academy. Kaya, isa rin itong biyaya sa buong sangkatauhan. Dahil sa 10,000 lahi na naglalaban para sa pangangibabaw, kung maibabahagi ng High Firmament Academy ang Karma Clock na ito sa mga pinakamataas na henyo sa langit ng sangkatauhan, hindi ba't malaking tulong iyon? Nagalit ang lahat ng mga eksperto ng High Firmament Academy sa mga sinabi ni Zuan Jizi. Ngayon ay naunawaan na nila na si Zuan Jizi ay talagang kakampi ng kalaban. Nagpatuloy si Zuan Jizi, kung ang High Firmament Academy ay may bahagi ng Karma Clock nito,
kapag nagising ang ibang mga paksayon sa kanilang sariling Karma Clock Dragon manifestations, natural na babayaran nila ang High Firmament Academy ng mga dibidendo. Dean Longchester, sigurado akong ikaw ang tipo ng taong nakakakita ng malaking larawan. Nakikita mo kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi. Ang sangkatauhan ay dapat manalo o matalo ng magkakasama, upang magbahagi sa kapalaran at kasawian. Ang isang mapagkumbabang dawis na tulad ko ay hindi maintindihan kung bakit ang isang taong tulad mo ay gagawa ng isang bagay na napakalaki na parang paggamit ng kanyang talam ng magkakatay sa sarili niyang mga tao. Kailangan mo ba talagang patayin ang lahat? Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Longchester. Napakaraming mapagpaimbabaw na mga mapagkunwaring tulad nito ang nakita niya sa kanyang buhay. Ang mga taong ito na gumagamit ng moralidad upang kontrolin ang iba ay kabilang sa mga pinakanakakapot na nilalang na nabubuhay. Bukod dito, malakas ang kanyang hinala na ang Heaven Spear Dao Sect ang talagang nasa likod ng Immortal Ascension Gate at lahat ng iba pa na umaatake sa unang akademya. Sa katunayan, marahil ang Heaven Spear Dao Sect ang tunay na tagapag-ayos. Ang mabilis na pag-usbong ng High Firmament Academy ay nagdulot ng pangamba sa mga pangunahing paksayon. Ang mga natutulog na halimaw na ito na nakatago sa loob ng hindi mabilang na taon ay nagigising na lahat. Ang Heaven Spear Dao Sect ay hindi aktibo sa loob ng napakaraming panahon, at sila ay lumalago sa lahat ng panahong ito. Tiyak na nakaipon sila ng napakalaking kapangyarihan. Gayunpaman, kung gusto nilang bumalik sa tugatog ng sangkatauhan at maging mga pinuno ng immortal na landas muli, ang High Firmament Academy ay tiyak na isang pangunahing karibal. Nag-iingat sila sa High Firmament Academy, hindi dahil sa kapangyarihan nito, kundi dahil sa prestihiyo nito. Hindi tulad nila, ang High Firmament Academy ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga labanan para sa sangkatauhan. Dahil dito, marami sa kanilang mga eksperto ang namatay sa larangan ng digmaan. Ang kanilang mga sangay na akademya ay sunod-sunod na bumagsak, at ilang beses na silang nasa bingit ng kamatayan, ngunit ang kanilang matatag na kalooban ay hindi pa rin gumuho. Bagamat maraming tao sa 9 na langit at 10 lupain ang nanunuya sa High Firmament Academy at itinuring ito bilang isang lumalalang higanti na matagal nang umabot sa punto ng pagbagsak, ang mga makapangyarihang puwersa na umiral mula pa noong simulan ng kabihasnan ay may ganap na kakaibang pananaw. Itinuring nila ang High Firmament Academy na isa sa mga haligi ng sangkatauhan ang matigas na gulugod ng sangkatauhan. Ngayon, ang Heaven Spear Dao Sect ay lumabas na mula sa kanilang lungga. Agad nilang ginamit ang kanilang napakalaking kapangyarihan upang ipahayag sa mundo na ang dating pinuno ng sangkatauhan ay bumalik na, ngunit natuklasan lamang na maraming pangkat ng sangkatauhan ang walang pakialam sa kanila. Sa katunayan, tila mayroon pang ang kaunting paghamak. Kung bakit ganoon, napakahalata naman. Ang High Firmament Academy at ang hindi mabilang na iba pa ay palaging lumalaban ng buong lakas laban sa mga outsider devil, maging noong panahon ng Primal Chaos War o pagkatapos noon. Ngunit ang Heaven Spear Dao Sect ay nagtago na mula noon. Ngayong nandito na ang dakilang panahon, bumalik sila para makibahagi sa mga kita, ngunit hindi na interesado ang mga tao na sila ang maging pinuno nila. Nagkaroon ng masamang kutob ang Heaven Spear Dao Sect at agad na nagpasya na kailangan na nilang simulan ang pagbihag sa puso ng ibang tao. Dahil dito, ilang beses silang nakasagupan ng mga outsider devil at nanalo sa ilang malalaking labanan. Gumawa rin sila ng inisyatiba upang tulungan ang ilang mahihinang sekta. Nagbigay sila ng ilang mapagkukunan, at hinayaan ang mga nangungunang henyo sa langit ng mga sektang iyon na maglinang sa parehong lugar kasama ang mga disipulo ng High Heaven Dao Sect. Binigyan pa nila ng gabay ang mga disipulong iyon. Gayunpaman, sapat lamang ito upang maimpluwensyahan ang ilan sa mga mahihinang paksayon. Hindi pa rin sila tinatrato ng mas malalakas na paksayon ng may kawalang pakialam. Sa panahong ito lumitaw ang pinakaunang manifestasyon ng Karma Clock Dragon sa unang akademya. Agad itong nagdulot ng pagkailang sa mga nakapalibot na puwersa. Gayunpaman, nag-aalala sila sa lakas ng High Firmament Academy, at natatakot din silang masaktan ang mga taga-suporta ng High Firmament Academy. Wala silang lakas ng loob na umatake.
Ngunit nang tipunin ng Immortal Ascension Gate ang ilan sa kanila at subukang makipag-usap sa High Firmament Academy, mariin silang tinanggihan. Sinubukan nilang pilitin ang unang akademya na sumuko, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon. Sa oras na ito lumitaw ang Heaven Spear Dao Sect at palihim na ipinahiwatig sa kanila na kung ang mga bagay ay talagang lumala ng higit sa inaasahan, kikilos sila upang lutisin ang problema. Matapos makita ang saloobin ng Heaven Spear Dao Sect, ang Immortal Ascension Gate at ang iba pa ay naging mas kumpiyansa. Ipinadala nila ang kanilang mga hukbo ng walang pag-aalinlangan. Sa simula, inakala nilang sapat na ang napakalaking hukbo para takutin ang unang akademya at sumuko. Sa harap ng napakalaking pagpapakita ng lakas, tanging ulo lang ang magagawa ng unang akademya. Natural lang, hindi nila inaasahan na lilito si Longchester. At nang lumitaw siya, ang layunin niya ay hindi lamang labanan sila, magkaroon ng tigil putukan, o kahit talunin sila. Ang layunin niya ay lipulin sila hanggang sa kahuli-hulihang tao o halimaw. Ang mas malala pa, kahit na may sumaling eksperto tulad ni Ying Luo, naduraj pa rin sila. Hindi katanggap-tanggap sa kanila ang resultang ito. Nang sandaling iyon, si Tu Jia ay nagkusa na humakbang paarap at nagpahayag, Senior Zuan Jizi, si Longchester ay isang mamamatay tao na may maitim na puso. Naparito lamang tayo para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Iba sana kung hindi tayo nakarating sa isang kasiya siyang conclusion, ngunit siya nga ang nagpasimula ng isang massacre. Tayong lahat ay bahagi ng sangkatauhan, at lahat tayo ay lumalaban para sa ating kinabukasan. Kung ang langit ay nagkaloob ng Karma Clock Dragon Manifestation sa teritoryo ng ating sangkatauhan, iyon ay isang biyaya para sa lahat. Ano ang mali sa atin na maghangad ng bahagi? Lahat tayo ay nakaranas ng kakilakilabot na pagkalugi, at dapat tayong bigyan ng paliwanag ng High Firmament Academy. Senior Zuan Jizi, bigyan mo kami ng hustisya. Tama, magkakatay si Longchester. Hindi siya maaaring palayain. Dapat itaguyod ng Heaven Spear Dao Sect ang hustisya para sa atin. Nadungisan ng dugo ng sangkatauhan ang mga kamay ni Longchester. Paano natin hahayaang magpatuloy ang ganitong salot? Senior Zuan Jizi, dapat mo siyang patayin para maiwasan ang kaguluhan sa sangkatauhan. Parami ng parami ang mga ekspertong sumunod kay Tu Jia. Agad na itinagubilan si Longchester na siyang pinakamasamang tao sa buong mundo. Galit na galit ang lahat ng mga disipulo ng High Firmament Academy. Ngayon lang sila nakakita ng mga taong walang hiya. Medyo sumama ang loob ni Miao Yin noong una, nang sabihin ni Longchester na gusto niya silang patayin lahat. Ngunit ang tanawing ito ay nagdulot ng pag-alab ng galit sa kanyang puso. Wala ni isa sa mga taong ito ang inosente. Paulit-ulit mong sinasabi na ginagawa mo ang lahat para sa kapakanan ng sangkatauhan. Pero paano sila? Biglang itinuro ni Miao Yin ang lahi ng Heaven Demon Golden Crystal Monkey at ang iba pang lahi ng Demonic Beast na ang mga kinatawan ay narito ng napakarami. Kahit hindi malakas ang boses niya, tumatagos ito sa magulong sigawan at malinaw na pumasok sa pandinig ng lahat. Nagulat ang mga taong naninirang puri kay Longchester. Nakalimutan na nila na hindi lahat sa kanila ay tao. Sila. Inanyayahan namin silang magpatotoo. Pahayag ng isang tao. Ngunit malinaw na hindi niya pinaniwalaan ang sarili niyang mga salita. Kung ang mga demonyong halimaw ay narito lamang upang magpatotoo, bakit sila sasali sa labanan? Kung hindi sila punanggakuan ng ilan sa mga benepisyo, bakit sila sasama? Tumingin si Zuan Jizi kay Longchester. Din Longchester, sa tingin ko mahalaga ang pagbabahagi. Mukhang pinili mo ng mamatay. Kung gayon, gawin natin ang gusto mo. Malungkot na nagsimulang gumawa ng mga hand seal si Longchester. Saka lamang umalangaw-ngaw ang isang malakas na dagandong sa kalangitan. Sekta ng mga kapwa daw ng langit, talagang inaabot mo ang lahat ng dako gamit ang iyong mga kuko. Naghahanap ka ba ng kamatayan ngayon? Kabanata 7147. Biglang nagdilim ang buong mundo. Automatikong tumingala ang mga tao, para lamang makita ang isang napakalaking figure na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng unang akademya. Iyan ay isang itim na barbarian dragon.
Nagulat ang lahat nang makita nila kung ano ang napakalaking figurang iyon. Ang napakalaking katawan ng itim na dragon na ito ay tila ba magigiba ang buong mundo. Isang nagyayelong matang kasinlaki ng araw ang tumitig kay Zuan Jizi, at agad na nawasak ang nasasakupan nito. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng mga disipulo ng akademya nang mawala ang bigat sa kanilang mga balikat. Nandito ba siya sa lahat ng ito? Nanlaki ang mga mata ni Longchester. Ito ang amo ng Battle God Palace ng akademya. Ang amo ng palasyo ay talagang nakatago sa unang akademya. Bukod pa rito, halata na nahawakan niya ang hangganan ng Heavenly Sovereign Realm. Nang maipakita niya ang kanyang tunay na anyo, tila nawalan ng liwanag sina Ying Luo at Zuan Jizi. Iyan ang Battle God Palace Master. Sabi ni Zhao Hongfei nang may mapait na ngiti. Tila nagawa na ng Head Academy ang kanilang mga paghahanda para sa unang academy. Hindi lang talaga nila inabala na ipaalam sa unang academy. Kung iisipin, natural lang iyon. Kung may mangyari mang ganito kalaki, hindi imposibleng hindi tumugon ang Head Academy. Sa pamamagitan ng palihim na pagkilos, mas malinaw nilang nakikita ang katotohanan ng nangyayari. Gayunpaman, ang pakiramdam ng nalalapit na kamatayan ay talagang mahirap tiisin. Isa lamang siyang matandang lalaki. Wala siya sa kalagayan para harapin ang ganoong pressure. Samantala, sa kabila ng napakalaking aura ng Panginoon ng palasyo, hindi man lang natinag si Zuan Jizi. Ngunit may malalaking alon na nagngangalit sa loob niya. Matagal nang inayos ng High Firmament Academy ang mga bagay-bagay dito. Ngunit hindi ba't ibig sabihin noon ay matagal na nilang napagtanto ang mga plano ng Heaven Spear Dao Sect? Kapwa Taoista, panimula ni Zuan Jizi. Nagsalita na si Dean Longchester. Tumakas ka o mamatay. Mayroon ka lamang isang pagkakataon para magdesisyon. Dumagundong ang boses ng Panginoon ng palasyo sa larangan ng digmaan. Dahan-daang binitawan ni Longchester ang kanyang kamay. Sa loob ng sinaunang kaguluhan, isang higanteng anting-anting na may tore sa ibabaw nito, na kumikinang ng maliwanag, ang muling lumabo. Ito ang isang trump card na ibinigay sa kanya ni Long Zontian bago siya umalis, isang banal na anting-anting na naglalaman ng buong kapangyarihan ni Long Zontian, pati na rin ang kaunting asensya ng Julie Tower. Bagamat hindi alam ni Longchester kung anong eksaktong antas ang kanyang ama, ang katotohanang ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang anting-anting ng may lubos na kaalaman sa kanyang haharapin ay nangangahulugan na ang anting-anting ay kailangang maging napakalakas. Naniniwala si Longchester na higit pa ito sa sapat upang patayin si Zuan Jizi. Sa totoo lang, medyo atubili siyang gamitin ang banal na anting-anting na pinaghirapan ng kanyang ama. Ngunit ang pagiging banal ni Zuan Jizi ay lubos na nagpagalit sa kanya. Kung hindi dahil sa paglitaw ng Panginoon ng palasyo, talagang gagawin niya ang lahat upang matiyak na hindi aalis si Zuan Jizi sa lugar na ito ng buhay. Ang mariing tugon ng Panginoon ng palasyo ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Zuan Jizi. Parehong si Longchester at ang Panginoon ng palasyo ay labis na arrogant. Tila hindi nila siya itinuturing na isang banta. Gayunpaman, mabilis na napigilan ni Zuan Jizi ang kanyang galit at mahinahong tumango. Dahil sa labis kang madamdamin, tila wala nang saysay na magsalita pa. Gayunpaman, ang bagay na ito ay nakakaapekto sa kinabukasan ng buong sangkatauhan. Sa palagay ko ay hindi matatapos ng ganito kasimple ang mga bagay. Malinaw ang banta ni Zuan Jizi, hindi pa tapos ang bagay na ito. Aalis na tayo. Ikinumpas ni Zuan Jizi ang kanyang kamay para ihatid silang lahat palayo. Pero pinigilan siya ni Longchester nang walang pag-aalinlangan. Bingi ka ba? Sinabi ko sa iyong tumakbo ka. Hindi ko sinabing isama mo ang iba. Masyado ka bang tanga para makaintindi? Tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Ying Luo at ng iba pa. Tila determinado talaga si Longchester na huwag mag-iwan ng kahit isa sa kanila. Nang inag ang kanilang mga puso sa kakaisip sa mga walang awang pamamaraan ni Longchester, lalo na ang mga taong kakalabas lang ng isang malakas na paninirang puri, ngayon ay may malamig na pawis na tumutulo sa kanilang mga likod. Lumubog ang mukha ni Zuan Jizi. Maaaring isa lamang akong mapagpakumbabang Daoist, ngunit narito ako upang kumatawan sa Heaven Spear Dao Sect.
Kinakatawan ko ang buong sangkatauhan, at maging ang lahat ng buhay sa ilalim ng kalangitan. Gusto mo ba talagang itulak ang mga bagay-bagay hanggang sa puntong wala nang balikan? Ha ha ha. Tawa ni Longchester. Ikaw na peking santo, sino ka para kumatawan sa sangkatauhan? Sino ka para kumatawan sa lahat ng buhay? Ang pinakakahanga-hanga sa iyo ay ang kapal ng iyong mukha. Tungkol naman sa pagtulak sa mga bagay-bagay hanggang sa puntong wala nang balikan, ano ang tawag mo sa pagdadala ng hukbo para sirain ang unang akademya? Kung magtagumpay ang iyong pag-atake, maliligtas mo ba ang kahit isa sa mga disipulo ng akademya? Tumigil ka na at umalis ka na. O kung gusto mo talaga silang protektahan, sige at sumama ka sa kanila. Ipagtanggol ang iyong moralidad at lumaban hanggang kamatayan dito at ngayon din. Matibay ang mga salita ni Longchester. Wala siyang iniwang lugar para sa diskusyon. Hindi ba't mahilig pag-usapan ni Zuan Jizi ang tungkol sa moralidad? Pagkatapos ay maaari na niyang isagawa ang kanyang ipinangangaral. Junior, sumobra ka na. Nagliyab ang pinipigilang galit ni Zuan Jizi. Nang akmang kikilos na siya, isang sinag ng itim na liwanag ang sumilay. Nang inag ang hostile whisk ni Zuan Jizi. Boom! Nabasag ang itim na liwanag, ngunit naantala rin ang tumataas na aura ni Zuan Jizi. Pag-isipan mong mabuti. Kapag pinili mong lumaban, hindi kita hahayaang umalis dito ng buhay. Agad na nag-alangan ang ekspresyon ni Zuan Jizi. Namanhid ang braso ng casual na atake ng Panginoon ng Palasyo. Bukod pa rito, nakakaramdam siya ng malakas na presyon mula sa itim na dragon na ito. Kung lalaban siya, kahit pagamit ang kanyang kapangyarihan, wala siyang anumang kalamangan. Higit sa lahat, naroon pa rin sina Longchester at Ziyan. Tila pareho silang may malalakas na baraha na hindi pa nila nailalabas. Nakikita iyon ni Zuan Jizi. Maaaring hindi niya sila ituring na seryosong kalaban sa mga karaniwang pagkakataon, ngunit kung kalaban niya ang Panginoon ng Palasyo, tiyak na makakaapekto sina Longchester at Ziyan sa mga pangyayari. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaari talaga siyang mamatay dito. Baliw si Longchester. Kapag nakapagdesisyon na siya sa isang bagay, hindi na mababago ang kanyang isip. Ang mas malala pa, gaya ng sinabi ng Panginoon ng Palasyo, kapag lumaban na siya, hindi na siya magiging tagapamagitan. Isa na siyang mandirigma. Kahit mamatay pa siya rito, iyon ay dahil pumili siya ng panig, kaya walang sino man ang maaaring magreklamo para sa kanya sa hinaharap. Nang makita ang nanginginig na ekspresyon ni Zuan Jizi, dali-daling sumigaw si Tu Jia at ang iba pa, Senior Zuan Jizi, hindi mo kami maaaring pabayaan. Sa wakas ay bamantong hininga si Zuan Jizi. Pasensya na, pero kahit hindi ako takot sa kamatayan, ang bagay na ito ay may malaking implikasyon. Kailangan kong bumalik sa sekta at iulat ang nangyari sa sect master. Pagkatapos sabihin iyon, hindi binigyan ni Zuan Jizi sina Tu Jia at ang iba pa ng pagkakataong magsalita. Tumingin siya kay Longchester at malamig na sinabi, ito ang pinakamalakas na eksperto sa ating sangkatauhan. Sila ang mga haligi na tumatayo laban sa mga demonyong tagalabas. Kung papatayin mo sila, ito ay magiging isang deklarasyon ng digmaan laban sa sangkatauhan. Agad na nawala si Zuan Jizi pagkatapos sabihin iyon. Malungkot ang ekspresyon ni Longchester. Talagang kasuklam-suklam si Zuan Jizi. Hindi niya nakalimutang inisin ang iba kahit na tumatakas siya. Din Longchester, pwede natin itong pag-usapan. Sa totoo lang, ang Heaven Spear daw sect ang nag-utos sa atin na salakayin ang High Firmament Academy. Deklara ni Tu Jia nang nanginginig ang boses. Malinaw na ang tanging pagkakataon nila para mabuhay ay ang isisi ang lahat sa Heaven Spear daw sect at ipakita na mayroon pa rin silang halaga. Ngunit nang sandaling iyon, isang nakakatakot na presyon ang nagpaubo ng dugo kay Tu Jia. Agad siyang nanigas. Muling umalangaw ang boses ng Panginoon ng Palasyo. Din Longchester, maaari ka nang magpatuloy. Kabanata 7148. Bumagsak ang presyon ng Panginoon ng Palasyo sa lahat ng kanilang mga kalaban, dahilan para hindi sila makagalaw. Kahit si Ying Luo ay hindi makagalaw.
Bagamat sinamantala ni Ying Luo ang pagkakataon pagkatapos dumating si Zuan Jizi upang bahagyang gumaling, ang kaunting kapangyarihang ito ay hindi sapat para labanan niya ang Panginoon ng palasyo. Kahit na sa kanyang pinakamahusay na kondisyon, ang kanyang kapangyarihan bilang soberano ay hindi maihahambing sa Panginoon ng palasyo. Kung tungkol sa iba, sila ay parang mga langgam lamang para sa Panginoon ng palasyo. Dean Longchester, hindi mo kami mapapatay. Kung hindi, ikaw ang magiging pampublikong kaaway ng sangkatauhan. Isa sa kanila ang nagpakawala ng isang hysterical na ungol. Kahit sa oras na ito, gusto pa rin niyang lumaban. Ikinumpas ni Longchester ang kanyang kamay. Lumipad ang 3,000 talulot na kulay dugo. Agad na nabutas ang mga ulo ng mga taong iyon. Bumuhos ang dugo. Ang kaaway ng sangkatauhan. Kahit pa maging kaaway ako ng buong mundo, ano? Nakangising sabi niya. Ang paggamit ng ganitong uri ng bagay bilang banta laban sa kanya ay tunay na pambata. Patay na silang lahat ngayon. Si Ying Luo na lang ang natitirang buhay. Pero hindi niya maigalaw kahit isang daliri, at wala na sa kanya ang dati niyang kayabangan. Dean Longchester, kung handa mo akong palayain, maaari akong maging alipin mo magpakailanman. Nadama ni Ying Luo na ang dahilan kung bakit hindi siya pinatay ni Longchester ay ang kanyang kapangyarihan. Tutal, ang isang taong nakahawak sa Heavenly Sovereign Realm ay magiging isang pangunahing haligi ng anumang puwersa. Natural lamang, ang pagpapasakop kay Longchester ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian sa ngayon. Pero malamig na sinabi ni Longchester, tawagin ang iyong kinontratang halimaw. Ikaw. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ying Luo. Isang masamang kutob ang sumibol sa kanyang puso. Masyadong malala ang mga pinsala ko. Sa ngayon, hindi ko pa ito masabi. Biglang idiniin ni Longchester ang isang daliri sa noo ni Ying Luo, at napasigaw si Ying Luo ng malungkot. Gusto niyang magpumiglas, ngunit hindi siya makagalaw. Sumabog ang mga lilang apoy mula sa kamay ni Longchester habang inihagis niya ang sumpa sa pagpino ng kaluluwa. Gamit ang kanyang kapangyarihan, hindi niya ito kayang gamitin sa isang taong kasing lakas ni Ying Luo. Ngunit dahil pinipigilan ng Panginoon ng palasyo si Ying Luo, at dahil tuluyan nang naubos ang huling bahagi mula sa nakaraang laban, mabilis na nakontrol ni Longchester ang kanyang kaluluwa. Walang hiya ka, hindi ka makakaranas ng magandang kamatayan. Hindi kita hahayaang gawin ang gusto mo. Biglang napaungol si Ying Luo, at hindi mabilang na divine runes ang nagliyab sa kanyang ulo. Gusto niyang pasabugan ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang lilang apoy sa kamay ni Longchester ay lalong nagliyab at pinigilan ang pagsabog. Mas lalong lumakas ang sigaw ni Ying Luo. Ngunit habang tumatagal, natapos din ang kanyang pagsigaw, at hamupo rin ang kanyang baluktot na ekspresyon. Bigla, isang patak ng dugo ang lumabas mula sa kanyang dibdib at bumagsak sa lupa, at nagsimula siyang bumuo ng mga selyo ng kamay. Ang patak ng dugo ay naging isang napakalaking porma sayon. Ang nakapalibot na mga batas sa espasyo ay nagsimulang magbago. Dati, tinakpan ni Ying Luo ang mga pagbabago-bago ng spatial formation na ito gamit ang sarili niyang domain, ngunit ngayon, hindi na kailangan. Automatikong tinipon ng spatial formation ang spatial energy ng langit at lupa. Isang higanteng whirlpool ang dahan-daang nabuo. Tunay ngang masyadong mahina si Ying Luo para pabilisin ang proseso. Hinayaan na lang niya ang porma sayon na gumana ng mag-isa. Ang pag-set up nito ang kanyang limitasyon. Lumipas ang isang buong bahay bago tuluyang bumalik sa dating anyo ang whirlpool noong unang sinira ito ni Longchester. Ipinahayag ni Longchester, maliban sa aking amo at sa aking palasyo, dapat magtago ang lahat. Huwag niyong hayaang maramdaman kayo ng lalaking ito. Agad na naunawaan ni Ziyan, Miao Yin, at ng iba pa. Nakatutok na ang atensyon ni Longchester sa kinontratang halimaw ni Ying Luo. Agad na umatras ang lahat sa unang akademya. Lumiit din ang higanteng katawan ng Panginoon ng palasyo. Pagkatapos, kumuha si Longchester ng isang balabal na nakatikip sa kanyang mukha at binago ang kanyang aura. Naupo siya sa likuran ni Ying Luo at idiniin ang isang kamay sa kanyang likod. Tila sinusubukan niyang gamutin ang mga pinsala ni Ying Luo.
Pagkalipas ng 2 oras, nagsimulang manginig ang espasyong Pormasayon. Dahan-daang lumabas ang matalas na Devil Chi mula sa Pormasayon. Muling lumitaw ang 3 matang iyon na parang 3 madugong buwan. Ngunit, ngayon, nababalot na sila ng itim na hamog. Malinaw na maingat ang nilalang na ito sa anumang nangyayari. Maaari lamang itong tumingin sa labas sa pamamagitan ng Pormasayon. Tumigil ka na sa paghahanap at paglaruan ng laman ng lahat. Darating din ang mas maraming eksperto at wala na tayong pagkakataon, biglang sabi ni Ying Luo. Mahina at walang emosyon ang boses niya. Sa wakas ay tumigil na sa pag-aatubili ang halimaw na may 3 mata. Sumirit ang itim na chi mula sa Pormasayon, at nagliwanag ang hindi mabilang na itim na ron. Lumabas na ang Pormasayon na ito ay nangangailangan ng dugo ni Ying Luo at ng halimaw na may 3 mata upang ganap na gumana. Hindi mapipilit ni Ying Luo na lumitaw ang halimaw. Habang dumarami ang itim na chi na lumalabas, isang higanteng figure ang unti-unting lumitaw sa loob nito. Ang halimaw na ito ay katulad ni Ying Luo dahil nababalutan ito ng itim na ambon. Nagmumukha itong misteryoso. Kahit na nasa parehong antas na ito nila, hindi matukoy ni Zian at ng iba pa kung ano talaga ito. Isang malabong anino lamang ang kanilang nakikita na nagpapaalala sa kanila ng isang lobo. Boom! Biglang nabasag ang espasyo sa ilalim ng mga paa nito, at sa sandaling iyon, agad na tumigas ang mga titig nito. Ang intensyong pumatay ay nakatutok kay Longchester. Ikinumpas ni Longchester ang kanyang kamay, itinapon ang bangkay ni Ying Luo. Ang pag-set up at pag-activate ng spatial formation ay sumipsip na ng bawat enerhiya ni Ying Luo. Sa katunayan, nang lumitaw ang kinontratang halimaw sa mundong ito, patay na si Ying Luo. Ang enerhiya lamang ng lilang dugo ni Longchester ang kumokontrol sa bangkay ni Ying Luo. Isa na naman itong patunay na ang dugong lila ay halos makapangyarihan sa lahat, at kaya nitong magbago sa anumang anyo ng enerhiya. Nagawa nitong mapanatili ang espiritual na kontrata at gamitin pa si Ying Luo na parang isang puppet, para makapagsalita ito. Sa ganitong paraan, nalinlang ang contractual na halimaw. Gayunpaman, alam na nito ngayon na nilinlang ito, at nagpakawala ng isang matinding ungol. Sumirit ang itim na chi patungo kay Longchester. Nang sandaling iyon, isang higanteng kuko ng dragon ang lumabas mula sa kawalan at sinunggaban ng halimaw na parang manok. Nagpumiglas ng walang ingat ang halimaw, at mas maraming itim na chi ang lumabas. Ang sarili nitong nakakatakot na kapangyarihan ng soberano ay pinakawalan at bumuo ng malalaking shockwave na sum-iris sa kawalan. Dali-daling umatras si Longchester. Sa kasalukuyan niyang kalagayan, hindi niya kayang tiisin ang isang labanan sa ganitong antas. Napakalakas ng lalaking ito, mas malakas pa kay Ying Luo. Medyo nagulat ang Panginoon ng palasyo. Gamit ang kanyang lakas, nagawa niya itong mabihag agad, ngunit ang kapangyarihan sa likod ng mga pagpupumiglas nito ay talagang higit pa sa kanyang inaasahan. Kung hindi niya ito nabihag ng wala sa oras, malamang na napakahirap nito. Nagliwanag ang malalalim na rune sa kuko ng dragon, dahilan para magningning ito ng gininto ang liwanag. Sinimulan ng Panginoon ng palasyo na ilabas ang sarili niyang makapangyarihang lakas ng dragon. Habang nagsusumikap siya, ang itim na chi na bumabalot sa halimaw ay napigilan, at unti-unting inilalantad ang anyo nito. Kabanata 7149. Lumalabas na ang halimaw ay isang itim na lobo na may 2 ulo. O ganoon nga ang unang tingin. Doon ay naging malinaw na naiiba ito sa mga ordinaryong nilalang na may 2 ulo dahil wala itong 2 magkahiwalay na ulo. Sa halip, mayroon itong 2 nguso at isang mata sa itaas ng bawat nguso, pati na rin ang ikatlong mata sa gitna. Mukhang medyo deformed ito, na parang sinubukang magsanib ang 2 ulo ngunit naputol sa kalagitnaan. Hindi ito ang uri ng nilalang na nakita ng sinuman dito. Tumindig ang balahibo ng mga tao habang nakatingin dito. Kahit na pinipigilan ng Panginoon ng palasyo ang higanteng lobo, lahat ay natatakot pa rin. Ang tanging nasa isip nila ay tumakas at lumayo hanggat maaari mula rito. Samantala, tinitigan ito ng Panginoon ng palasyo ng may pagtataka. Isang two-faced ghost wolf mula sa labas ng mundo.
At isa rin itong mutated variant. Nagpakawala ng pinsala ang mga two-faced ghost wolves sa siyam na langit noong digmaan ng Primal Chaos. Ang kanilang mga mata ng multo ay bangungot ng hindi mabilang na mga eksperto. Ang mga lobong ito ay minsan nang nagdulot ng malubhang pinsala sa siyam na langit at 10 lupain, dahil umaatake sila ng napakarami at may mga nakakatakot na kakayahan. Dahil sa pamumuno ng kanilang hari ng lobo, sila ay isang nakakatakot na puwersa sa mga tuntunin ng kapangyarihan at estratehiya. Walang sino man ang nag-akala na ang kontratadong halimaw ni Ying Luo ay isang two-faced ghost wolf, at isa pang ang mutated. Umungol at nagpumiglas ng walang pakundangan ang lobo. Ang kapangyarihan nito ay naging dahilan ng pagkabasag at pagkibot ng kawalan kahit na ito ay nakakulong. Natakot ang mga tao. Kung hindi ito nahuli ng Panginoon ng palasyo, gaano kaya kalaki ang magiging epekto ng labanang iyon? Dean Longchester, iminumungkahi kung patayin mo na ito ngayon din. Ang mga two-faced ghost wolves ay kabilang sa mga pangunahing haligi ng mga outsider devil. Hindi sila maaaring paamuin, sabi ng Panginoon ng palasyo. Alam niya ang iniisip ni Longchester. Kung hindi lang dahil sa kagustuhang paamuin ito, hindi sana gagawa ng ganoong kalaking pagsisikap si Longchester para hilahin ito palabas dito. Gayunpaman, madaling masabi sa paraan ng pagpupumiglas nito na napakalakas nito. Tiyak na hindi ito susuko sa isang taong mas mahina kaysa rito. Maliban na lang kung may dumating na tunay na makalangit na soberano at supulan ito ng may ganap na kapangyarihan, wala talagang pag-asa. Sabi ni Longchester, isa sa mga magulang ni Ying Luo ay mula sa lahing two-faced ghost wolf. Mayroon siyang bahagi ng dugo sa kanyang mga ugat. Tiyak na espesyal ang katayuan ng partikular na two-faced ghost wolf na ito. Sa teorya, walang paraan na mapunta ito sa isang kontrata sa isang halo-halong lahi tulad ni Ying Luo. Tila nabuo nito ang kontrata upang kontrolin si Ying Luo at bigyan siya ng pagkain upang matulungan itong lumaki. Ngunit ang espiritual na kontratang ito ay ang two-faced ghost wolf bilang dominanteng partido. Sa madaling salita, si Ying Luo ay isa lamang talagang katulong. Sa totoo lang, ang posisyon ng two-faced ghost wolf sa kontrata ay napaka-dominant at si Ying Luo ay napakababa kaya't hindi man lang napansin ang kanyang kamatayan noong una. Sa madaling salita, ang kanyang buhay ay napakaliit dito kaya't wala itong naramdaman nang siya ay mamatay. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Hindi ba't ibig sabihin noon ay isa lamang puppet si Ying Luo? Isang especially iya na inilagay ng two-faced ghost wolf sa sangkatauhan. Nagpatuloy si Longchester, kung wala si Ying Luo bilang tagapamagitan, talagang imposibleng malupig ito. Gayunpaman, mayroon ako nito. Isang kulay dugong totem ang lumutang sa harap ni Longchester. Ang totem na ito ay may anyong dalawang lobo. Ang two-faced ghost wolf ay nagpakawala ng isang mabangis na ungol nang makita ang totem na ito. Ang lahat ng itim nitong balahibo ay nagliyab ng itim na apoy. Malinaw nitong nakilala ang totem na ito ang sentro ng espiritual na kontrata nito kay Ying Luo. Namatay na si Ying Luo, ngunit kahit papaano ay nagawa ni Longchester na mapanatili ang totem na ito. Hindi ito naglaho sa pagkamatay ni Ying Luo. Binibini, halika rito, sabi ni Longchester, sabay senadoryas kay Miao Yin. Nagulat si Miao Yin. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napagtanto niya ang iniisip ni Longchester, at nag-aalangan siyang humakbang paarap. Ilang beses niyang binuka ang kanyang bibig, ngunit sa huli ay hindi siya nagsalita. Maglagay ka ng isang patak ng dugo ng iyong asensya doon. Tutulungan kitang supulan ito, sabi ni Longchester. Gusto sanang magsalita ng Panginoon ng palasyo tungkol dito, ngunit nang maisip ito, pinili niyang manahimik. Gusto niyang balaan si Longchester na ang lobong ito ay sadyang napakalakas. Kahit na may kontrata, hindi ito maaaring supulan. Sa katunayan, kung babaguhin nila ang kontrata sa ganitong paraan, maaaring agad na maging puppet nito si Miao Yin. Gayunpaman, kung may isip niya ito, may isip din ito ni Longchester. Kailangan niyang magkaroon ng dahilan para gawin ito, kaya pinili ng Panginoon ng palasyo na manatiling tahimik. Huminga ng malalim si Miao Yin at naglagay ng isang patak ng kanyang essence blood sa totem.
Hindi siya nagpakita ng pag-aalinlangan sa harap ni Longchester. Ngunit ang halimaw na ito ay malapit ng maging isang heavenly sovereign. Ang pagkakaroon ng kakampi sa antas na ito ay isang bagay, ngunit hindi niya kailanman pinangarap na makakakuha siya ng isa bilang alagang hayop. Nababalot pa rin ng dugo si Longchester, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang piraso ng papel. Para siyang kandilang natutuyo sa hangin. Nakakapit lamang siya dahil sa kanyang makapangyarihang kalooban. Kumabog ang puso ni Miao Yin. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang parang pamilyar sa kanya ang eksenang ito. Isang banayad na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso, isang bagay na kahit siya mismo ay hindi alam. Nanginag ang totem, at nanginag ang kaluluwa ni Miao Yin. Isang nakakatakot na lakas espiritual ang sumugod sa totem patungo sa kanyang kaluluwa. Ang lakas espiritual na ito ay kasing lawak ng dagat, kasing lakas ng isang napakalaking hanay ng bundok. Ang masasabing napakalaking kapangyarihan ni Miao Yin ay tila napakaliit sa harap ng puwersang ito. Kung tatamaan ng atakeng ito ang kanyang kaluluwa, ang kontratang ito ay agad na magbabago. Dahil sa malaking pagkakaiba ng kapangyarihan, siya ay magiging puppet ng Two-Faced Ghost Wolf. Mga mata ng purgatorio. Sumanghal si Longchester at biglang ginamit ang kanyang purgatory eyes. Agad na nagdilim ang kanyang mga mata, at umagos ang itim na dugo mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nanginag ang espasyo sa likuran ni Longchester. Isang pares ng itim na mga mata ang lumitaw sa hangin, at habang nakatingin sila sa Two-Faced Ghost Wolf, biglang nanginig ang lobo. Lumitaw ang mga itim na butik sa tatlong mata nito. Para bang tatlong buwang dugo ang sinisira. Biglang nagpakawala ang lobo ng isang masakit na alulong. Kasabay nito, naputol ang espiritual na pag-atake nito kay Miao Yin. Kontrolin ang totem at pigilan ang espiritual na lakas nito hanggang sa ika-10 lamang. Utos ni Longchester kay Miao Yin. Kung ang espiritual na lakas ni Miao Yin ay sumasakop sa mahigit 70% ng kontratang totem, katumbas ito ng paglalagay ng selyo ng alipin sa Two-Faced Ghost Wolf. Hindi nito kailanman malalabanan ang kagustuhan ni Miao Yin, at magiging pinakatapat sa mga kinontratang halimaw. Kung hindi niya maabot ang hangganang iyon, magkakaroon pa rin ito ng potensyal na ipagkanulo siya sa isang kritikal na sandali. Sa madaling salita, ito ang hangganan sa pagitan ng ganap na seguridad at isang matalas na espada na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo sa lahat ng oras. Gumawa si Miao Yin ng mga selyo ng kamay. Muling lumitaw ang ilog ng oras sa likuran niya. Dahil dito, mabilis na bumuhos ang espiritual na lakas ni Miao Yin sa contract totem at nagsimulang sakupin ang karamihan sa mga rune nito. Umungol at nagpumiglas ng walang tigil ang Two-Faced Ghost Wolf, ngunit napigilan ito ng mga purgatory eyes at hindi nito nailabas ang kapangyarihan ng madugong mga mata nito. Ang ilog ng oras ni Miao Yin ay mayroon ding malakas na epekto sa pagsupil dito, at ngayong nawala na ito ng inisyatiba, imposible nang mabawi ang nawalang lupain. Hindi nagtagal at mahigit 70% ng mga rune ng contract totem ay nasakop na ng espiritual na lakas ni Miao Yin. Biglang nanginig ng malakas ang contract totem, pagkatapos ay nanigas. Ang kapangyarihang nagngangalit sa loob nito ay naging matatag na. Ang nagpupumiglas na Two-Faced Ghost Wolf ay agad na kumalma. Sus Mariosep, talagang gumana. Hindi mabilang na tao ang napanganganang makita ang resultang ito. Kabanata 7150. Ito ay isang tunay na hindi inaasahang tagumpay. Tumigil sa pagpanlaban ng Two-Faced Ghost Wolf. Kumalma rin ang mabangis nitong aura, at maging ang uhaw sa dugo nitong mga titig ay naging mas banayad. Isa itong talagang nakakatakot na anyong buhay, ngunit talagang napigilan na ito. Nagulat ang mga taong nanunood nito, at pagkatapos ay nakaramdam sila ng labis na inggit. Ang lobong ito ay malapit nang makarating sa kaharian ng langit. Ang paggamit nito bilang isang kabayo ay magbibigay sa sinuman ng karapatang magyabang habang buhay. Hindi na nalungkot ang mga eksperto sa barkong pandigma tungkol sa pagiging alipin ni Longchester ni Miao Yin. Ang makitang binigyan siya nito ng isang nakakatakot na alagang hayop ay nagpaisip pa sa kanila na maging mga alipin ni Longchester. Napalunok ng malakas ang mga disipulo ng akademya.
Hindi rin sila kailanman ng ahas na mangarap na magkaroon ng ganito kalakas na kabayo. Nang makita ang figurang nababad sa dugo, na ang aura ay malinaw na pabago-bago dahil sa paglampas sa kanyang limitasyon, nakaramdam sila ng walang kapantay na paggalang. Kahit na silang lahat ay mga soberanong Panginoon, ang kapangyarihan ni Longchester ay matagal nang lumampas hindi lamang sa kanilang mga layunin kundi maging sa kanilang imahinasyon. Kung tungkol naman kay Duzin at sa iba pang gustong pumalit sa kanya, ang tanging gusto lang nila ay makahanap ng butas na mapaglilibangan. Hindi pa nila naramdaman ang ganito katawa-tawa sa buong buhay nila. Para lamang silang mga kumpol ng alitaptap na nakikipagkumpetensya sa liwanag ng kabilugan ng buwan. Hindi lang ito usapin ng tunggalian sa pakikipaglaban. Kung sakaling isa sa kanila ang naging dekano ng unang akademya habang wala si Longchester, magkakaroon kaya sila ng lakas ng loob na pamunuan ng mga tao ng akademya sa isang laban hanggang kamatayan laban sa kanilang mga kaaway. At kahit na mayroon silang lakas ng loob, mayroon din ba silang kapangyarihang gawin ito? May salita para sa pagkakaroon ng malaking lakas ng loob ngunit wala ang kapangyarihang makipagsabayan, at ang salitang iyon ay tiyak na hindi katapangan. Ang boss ko talaga ang boss. Wala talaga siyang kapantay. Tinitigan ni Long Ziwei ang likod ni Longchester habang nakakuyom ang kamao. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang figure sa harap niya at hindi mapigil ang bumantong hininga ng malalim. Nanalo tayo. Ano ang pinagbubuntong hininga mo? Tanong ng isang magandang babae na nakatayo sa tabi ni Long Ziwei. Ang pangalan niya ay Huayin at isa rin siyang henyo, ngunit isang antas ang mas mababa kay Zhao Yu at sa iba pa. Matagal ko nang sinabi sa iyo na payuhan mo si Ate Zhao Yu na huwag siyang maging masyadong pasibo. Ang isang tunay na babae ang dapat na magkusa. Kung walang pagkakataon, maaari siyang lumikha ng sarili niyang pagkakataon. Tingnan mo, may ibang babae si boss sa tabi niya, at ang babaeng ito ay napakalakas at maganda rin. Pababa na ang tsansa ni Zhao Yu. Bumantong hininga si Long Ziwei nang may panghihinayang. Ang taong pinakasinasamba ni Long Ziwei ay si Longchester. Ngunit sa loob ng parehong henerasyon, ang pangalawang taong sinasamba niya ay si Zhao Yu. Hindi lamang siya malakas. Siya rin ay napakaganda at may mabuting pusong kapantay. Binigyan niya si Long Ziwei ng maraming payo na malaking tulong sa kanyang paglilinang. Natural lamang, palagi siyang nagpapasalamat sa kanya. Pakiramdam niya ay tanging ang kanyang amo lamang ang kayang makipagpantay sa isang diwatang tulad niya. Ang pagpapakasal sa iba ay parang paglalagay ng bulaklak sa isang tumpok ng dumi ng hayop. Kaya naman, paulit-ulit na nagpaparamdam si Long Ziwei kay Huayin sa lahat ng oras na ito, dahil tanging si Huayin lamang ang nasa posisyon na magbigay ng payo kay Zhao Yu tungkol dito. Natural lang na lagi siyang tinitingnan ni Huayin nang may paghamak kapag binabanggit niya ito. Sa palagay niya, kahit na kailangang maging malakas si Longchester, walang paraan na mas mababa si Zhao Yu sa kanya. Bakit pa siya magkukusa na habulin siya? Gayunpaman, ngayong nakatayo na si Longchester sa harap niya, lumabas na napakalakas nito kaya tanging ang tingin lang ang nagawa niya sa kanya. At ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa hindi maikakailang paraan, sa pamamagitan ng pagliligtas sa unang akademya mula sa pagkawasak. Nakikita rin niya sina Ziyan at Miao Yin sa tabi niya. Pareho silang talagang halimaw sa lahat ng aspeto. Kung ikukumpara sa kanila, maging sa hitsura, kapangyarihan, o aura lang, malinaw na walang sigla si Zhao Yu. Natutop ni Huayin ang kanyang mga labi. Kakatwa, hindi na siya nakipagtalo sa pagkakataong ito. Sa katunayan, nakaramdam pa nga siya ng kaunting panghihinayang. Marahil, kung pinayuhan niya si Zhao Yu ng mas maaga, ang kanyang kaibigan ay tatabi rin sana sa lalaking ito. Nang makita ang ekspresyon ng babae, tinapik ni Long Ziwei ang balikat ni Huayin at inilo, biro lang yan. Maraming babae si Boss Longchester, pero lahat sila ay lubos na nagmamahalan. Walang sino man ang makakapagpagalaw sa puso niya. Isa pa, bakit kailangan ng isang babae ng lalaki? Si Ate Zhao Yu ay napakagaling. Tiyak na ongat din siya balang araw. Maaari tayong manatili sa tabi niya at lumipad kasama niya. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Huayin matapos marinig iyon.
Nagkibit balikat siya, at itinaboy ang kamay ni Long Ziwei. Tinitigan niya ito ng masama. Hindi ba't siya ang boss mo? Pabuhatin ka niya. Tumawa si Long Ziwei. Hindi ako nangangahas na gawin yan. Takot ako sa matataas na lugar. Anong klaseng biro yan? Binuhat ba siya ni Long Chester? Kung hindi siya sapat na malakas, baka matambol lang siya at mamatay. Hindi naman siguro niya kayang hawakan ang binti ng amo niya at pabagalin ito. Pinakawalan ng Panginoon ng palasyo ang Two-Faced Ghost Wolf, at lumiit ito hanggang sa umabot na lamang ito ng 30 metro ang taas. Dahan-dahan itong lumapit kay Miao Yin at lumuhod, ikinakaway ang buntot. Gamulong pa ito ng patihaya at inilantad ang tiyan. Nagulat si Long Ziwei. Isa itong babaeng lobo. Iba talaga ang focus mo. Iba talaga. Tinitigan ni Hua Yin si Long Ziwei ng mariin, dahilan para mapatalon si Long Ziwei sa takot at dali-daling tumingin sa ibang lugar. Ang Two-Faced Ghost Wolf ay nagpakawala ng mahina ngunit mapaglarong ungol. Hindi ito kamukha ng dati niyang lobo, na naglalabas ng sapat na kapangyarihan para sirain ang mga mundo. Sa halip, ito ay mukhang isang cute na aso. Ang malaking pagbabagong ito ay nagdulot ng pagkalito sa mga tao. Ang pagkakaiba sa paningin ay napakalaki. Inabot ni Miao Yin ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo nito. Kumaway ang itim nitong balahibo, at napagtanto ng mga tao na ang bawat hibla ng balahibo ay may mga komplikadong rune. Umagos ang itim na chi mula sa balahibo nito habang hinahaplos ito ni Miao Yin, parang banayad na alon sa isang itim na dagat. Tumigil si Miao Yin sa pagkuskus ng balahibo nito. Bumalik sa pagluhod ang Two-Faced Ghost Wolf at tumalon si Miao Yin sa ulo nito. Tumayo ang Two-Faced Ghost Wolf. Umangat ang itim na chi sa paligid nito, at itinaas nito ang ulo. Isang malakas na presyon ang lumabas mula rito habang nagpakawala ito ng mahabang alulong. Nakakagulat. Niyanig ng boses nito ang mga eardrum ng mga tao. Sinabi nito sa lahat na ang Two-Faced Ghost Wolf ay kasing nakakatakot ngayon gaya ng ilang sandali pa. Bagamat isa na itong tapat na alagang hayop, isang kabayo para sa lahat ng praktikal na layunin, tapat pa rin ito kay Miao Yin at wala ng iba. Sinumang manggahas na pukawin ito ay lilipulin. Tinitigan ng masama ng Two-Faced Ghost Wolf si Long Chester. Malinaw na nagkimkim ito ng sama ng loob. Kahit na naging kabayo na ni Miao Yin, hindi nito makalimutan kung paano ito nilinlang ni Long Chester. Gayunpaman, bukod sa sama ng loob, mayroon ding takot sa mga mata nito. Tumingin pabalik si Long Chester dito. Tila nagtama ang kanilang limang mata, at hindi sinasadyang umatras ang Two-Faced Ghost Wolf ng ilang hakbang, nanginginig. Ah! Nakakatuwa. Nakikita mo ba siya? Nagulat si Long Chester hindi sa takot nito, kundi sa dahilan sa likod nito. Nang magtama ang kanilang mga tingin, naramdaman niya ang pabago-bagong enerhiya ng kanyang diablo sa puso.